Hindi pa nakakakita ng babaeng ganito katapang. Dahil lang sa nagkunwaring hindi siya kilala ng lalaking kabababa lang ng sasakyan at nagdire-diretso ng lakad, hinubad niya ang kanyang takong at pinaghahampas ang mamahaling kotse nito. Si Mateo, ang driver, ay hindi na nakatiis at hinawakan ang kamay niya. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahan itong lumuhad at maingat na isinuot muli ang sapatos sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na itong si Isabel ay anak pala ng kanyang amo? Umalis ka nga dyan. Sasabihin ko kina mommy at daddy, gusto kitang pakasalan, matigas na pahayag ni Isabel. Ang lalaki ay si Mateo. Dahil sa isang espesyal na dahilan, lumipat siya sa payapang lungsod ng Tagaytay. Sa Tagaytay, may isang dambuhalang korporasyon ang Reyes Corporation, isa sa mga nangunguna sa buong bansa. Ang ikatlong anak ng chairman, si Joaquin Reyes, ay anak sa labas, isang tinik sa lalamunan ng pamilya at hindi gaanong pinapahalagahan. Nang makapag-ayos na, naghanap si Mateo ng part-time job at nagkataong nakita niya si Joaquin na nagnanakaw sa isang 7-Eleven. Nakita rin ito ng may-ari, ngunit dahil sa impluwensya ng pamilyang Reyes, nagbingi-bingihan na lamang ito. Dahil tila binalewala ng dalawa, nainis si Joaquin. Sinadya niyang dumaan sa isang tindahan ng prutas sa tabi ng daan, nagnakaw muli sa harap ng isang matandang babae, at saka hinamon si Mateo na huwag makialam. Bagong solte si Mateo sa Tagaytay, kaya kahit naiinis, pinili niyang magtimpi. Ngunit hindi siya tinantana ni Joaquin. Hinarang siya nito at naghanap ng gulo. Malamig na sinabi ni Mateo na nakita naman ng matandang nagtitinda ang lahat. Ang dahilan kung bakit sila tahimik. Dahil tila invisible si Joaquin sa kanila, hindi karapat-dapat pansinin. Para itong patalim na tumusok sa ego ni Joaquin. Nagalit ito at sinubukang pigilan si Mateo. Naunawaan ni Mateo ang paghahanap ni Joaquin ng atensyon, kaya pinayuhan niya ito, kung magnanakaw ka, puntiryahin mo ang mas malaki. Huwag mong pagdiskitahan ang mga maliliit na negosyante. Ang payong ito ay tumama sa kanyang kahinaan ngunit pumukaw din sa kanyang uhaw sa hamon. Kinabukasan, sa Tagaytay High School, sa mapaglarong tadhana, naging kaklase pa ni Mateo si Joaquin. Magaling, pwede nang alagaan ni Joaquin si Mateo kahit kailan. Sa kantin, nang inaakala ng lahat na magtitimpi na naman si Mateo, bigla niyang kinuha ang kanyang plato at ibinagsak ito ng malakas sa harap ni Joaquin. Walang babala, sinipa niya si Joaquin hanggang sa matamba ito. Sa isang iglap, nagsuguran ang dalawa na parang mga hayop. Si Joaquin, na sanay sa pakikipaglaban, ay madaling nakalamang. Mabuti na lang at dumating ang kanilang guro, teacher, dean, at naawat ang gulo. Agad-agad, si Joaquin, na dapat sanang maparusahan, ay ginamit ang impluwensya ng pamilya para makalabas ng opisina. Pagsapit ng gabi, habang pauwi na si Mateo, tumunog ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Kumari pa siya ng takbo papunta sa isang lokal na simbahan. Yun pala, ang Tagaytay ang bayang sinilangan ng kanyang ina. Inay, tumakbo na kayo. Noong gabing iyon, inihatid ni Mateo ang kanyang ina sa isang bus papuntang probinsya, mabigat man sa loob ay wala siyang magawa. Ang tumawag pala ay ang kanyang amain na nasa bilangguan. Nagpadala ito ng mga tauhan para hanapin ang kanyang ina dahil sa isang lumang hidwaan na kailangang ayusin. Sa pag-uwi, napadaan si Mateo sa isang lokal na boxing gym. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya roon si Joaquin. Nandito ka para matutong lumaban sa akin, pang-aasar ni Joaquin. Ngunit si Mateo, na walang emosyon ang mukha, ay nagtanong ng ikinakilabot ni Joaquin, nagtuturo ba dito, kung paano pumatay? Biglang naging interesado si Joaquin. Nag-alok siyang turuan si Mateo ng libre, sa isang kondisyon, kailangang talunin muna siya ni Mateo. Sunod-sunod na parang ulan ang mga suntok ni Joaquin kay Mateo. Mabilis na naging one-sided ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, sa paningin ni Mateo, ang imahe ni Joaquin ay biglang nag-anyo ng kanyang malupit na amain na nasa kulungan ang lalaking nanakit sa kanilang mag-ina noon. Ang masasakit na alaala, ang kahihiyan, galit, at puot ay sumabog, nawala sa sarili si Mateo. Ibinalibag niya si Joaquin sa sahig at walang tigil na pinagsusuntok sa ulo, halos mapatay na ito.
Mabuti na lang at bumalik siya sa katinoan. Sa huli, ang matinding puot na iyon ang nagbigay kay Mateo ng hindi inaasahang respeto mula kay Joaquin. Gayunpaman, para pa rin silang mga bata, hindi umaamin na magkaibigan sila. Kinabukasan, si Miguel, isang kaklase, ay nagkalat ng balita na pinatay daw ng ama ni Mateo ang kanyang ina, na si Mateo ay anak ng mamamatay tao. Natakot at lumayo ang mga kaklase. Ngunit si Joaquin ay biglang nagsalita, kinwestiyon si Miguel na tumatawa, anak ka rin ba sa labas? Sa labas, ginagamit niya ang sariling katayuan para ilihis ang atensyon, pero sa totoo lang, pinoprotektahan niya si Mateo. Hindi naman ito pinahalagahan ni Mateo. Sinabi pang wala siyang pakialam. Umakyat sila sa rooftop. Sinabi ni Mateo ang totoo, hindi niya tunay na ama iyon, nagpanggap lang na patay ang ina kaya nakulong ang amain niya. Walang naging interes si Joaquin. Dito sinabi ni Mateo, magkaibigan tayo. Mas eksakto, kasosyo tayo. Hindi siya papayag na manatili sa ibaba, kailangan niyang gamitin si Joaquin bilang tuntungan para makaakyat sa alta sosyedad. Ang kapalit, tutulungan ni Mateo si Joaquin na makuha ang pinaka-inaasam nito. Nagduda si Joaquin, anong alas mo? Buong kumpiyansang sumagot si Mateo, ang IQ ko ay nasa top 0.01% ng bansa. Hayaan mo akong gumawa ng plano. Isang taong galing sa hirap na gustong umasenso. Isang binatang lumaki sa yaman ngunit uhaw sa kapangyarihan. Pareho silang nagkagusto sa iisang babae. Ngunit hindi nila alam, ang ambisyon ng babae ay kasinlaki rin ng sa taong gustong umasenso. Lumipas ang panahon, parehong nakapasok sa Ateneo sina Mateo at Joaquin. Palihim pa ring pinagmamasdan ni Mateo si Isabel, ang babaeng nakatira sa apartment sa tapat ng kanya. Madalas siyang naghahanda ng mga materyales sa pag-aaral, ibinibigay kay Joaquin para makahanap ito ng mayamang pamilyang nangangailangan ng tutor, isang paraan para makabuo ng koneksyon. Ang target ngayon ay si Sofia Reyes, ang kapatid sa ama ni Joaquin. Samantala, nagpasya si Chairman Reyes na bumuo ng Future Strategy Unit sa Reyes Corporation, ngunit hindi pa tiyak kung sino ang mamumuno dito. Isang araw, tinawag ng propesor si Mateo sa opisina para pag-usapan ang kanyang thesis. Nagkataon, nakatanggap ang propesor ng isang project proposal mula sa Reyes Corporation na katugma ng isang bahagi ng thesis ni Mateo. Sa totoo lang, lahat ay nasa plano ni Mateo. Nahulaan niyang gugustuhin ni Chairman Reyes na pasukin ang iba't ibang larangan at mangangailangan ng bagong strategy unit. Nag-aalangang nag-alok ang propesor na bilhin ang nilalaman ng thesis. Alam ni Mateo na ang propesor ay tagahanap ng talento para sa mga Reyes. Tama nga siya. Pagkaalis ni Mateo, agad tumawag ang propesor sa isang misteryosong tao, marahil ay isa pang anak ni Chairman Reyes. Sinasabing si Mateo ay tiyak na, isang bagong puwersa. Paglabas ng opisina, nakita na naman ni Mateo si Isabel sa kanilang apartment building. Akma siyang lalagpas ng si Isabel na ang unang nagsalita, bakit kailangan mong magpanggap na hindi tayo magkakilala? Magkapit-bahay tayo, magkaklase pa sa parehong kurso. Siguro naman alam mo na kung sino ako. Ngumiti ito ng bahagya, ako si Isabel. Pagsapit ng tanghali, sa Shitang cafeteria, kumakain sina Mateo at Joaquin. Nakita na naman ni Mateo si Isabel, hindi napigil ang tumitig dito ng mas matagal. Napansin ito ni Joaquin. Sinundan niya ang tingin ni Mateo, napangisi, at nahulaan ang nararamdaman ng kaibigan. Si Mateo, nakaraniwang malamig, ay biglang nailang at dali-daling tumayo at umalis. Pinagmasdan ni Joaquin si Isabel, tapos ang reaksyon ni Mateo, at naisip na may pagka-interesante rin pala ang kaibigan niya. Nang gabing iyon, pumunta si Mateo sa bahay ng mga Reyes para sa trial tutoring session kay Sofia. Dahil kakilala ang nagrekomenda, naging magaan agad ang loob ni Sofia kay Mateo, humanga pa nga ito. Naging matagumpay ang session, opisyal na siyang kinuha bilang tutor. Pag-uwi sa tinutuluyang apartment, nakita ni Mateo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na malakas na kumakatok sa pinto ni Isabel. Sa loob, tila walang naririnig si Isabel, abala sa pag-aaral. Iyon pala ang ina niya,
Nandito para humingi ng pera. Walang kahihiyan pa itong sumisigaw, kung hindi kita iniluwal, saan ka pupulutin para makapag-aral sa Ateneo na yan? Sakto namang nagtama ang mata ni Isabel at ni Mateo na nanunood mula sa malayo habang sinisigawan siya ng ina. Hindi malaman kung dahil sa hiya o sakit, tahimik siyang umalis ng bahay. Ngunit paglabas niya, nakita na naman siya ni Mateo. Sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa si Isabel, ang lamig ay tumagos sa kanyang balat hanggang sa puso. Sakto namang may payong na sumilong sa kanya. Ang may hawak ay si Mateo. Tinawag niya ang pangalan nito, at inaya siyang uminom ng beer sa kalapit na 7-Eleven. Naupo sila sa harap ng convenience store, walang nagsasalita, tahimik na pinakikinggan ang patak ng ulan. Kinabukasan, kinausap ni Ginang Reyes, ang legal na asawa ng chairman, si Joaquin na pirmahan ang kasulatan ng pagtalikod sa kanyang karapatan sa mana, para bigyang daan ang anak nito. Kapag pumayag, masisiguro ang kanyang kasalukuyang marangyang buhay, hindi na mamamroblema sa pera. Sa totoo lang, napaghandaan na ito ni Mateo. Kahit proyekto pa lang ang strategy unit, dahil sa atensyon ng publiko, katumbas na ito ng plano para sa susunod na tagapagmana. Gusto siyang tanggalin ni Ginang Reyes sa karera. Sinabi ni Mateo, para makapasok ng mas malalim sa korporasyon, ang unang hakbang marahil ay ang pagtalikod. Nang gabing iyon, nagkita si Joaquin at Isabel sa 7-Eleven. Naisipan niyang ayain silang dalawa ni Mateo sa kanyang kondo. Hindi maiwasang makaramdam ng selos si Mateo. Ang matalik na kaibigan ay may gusto sa babaeng lihim niyang gusto. Sino ang pipiliin? Si Isabel, na matalino at matalas, marahil ay nahuhulaan na kung bakit si Mateo ay dumidikit kay Joaquin, isang taong mayaman mula pagkabata, isang mabilis na daan patungo sa kapangyarihan. Sino mag-aakala, si Isabel pala ay may ambisyon din na hindi nalalayo kay Mateo. Mas lalong nakakagulat, pinuntahan pa ni Joaquin si Mateo sa mismong bahay nito. Lumalabas na, nagmakaawa pala si Isabel kay Mateo na tulungan siyang baguhin ang kanyang buhay, ngunit tuwiran siyang tinanggihan nito, na sana'y wala na silang kinalaman sa isa't isa. Gayunpaman, sa pag-uwi, kinailangan ni Mateo na pigilan ang nag-uumapaw niyang damdamin dahil, nahulog na pala ang loob niya kay Isabel. Samantala, sa mansyon ng mga Reyes, si Sofia ang kapatid sa ama ni Joaquin, anak ng pangalawang asawa, si Tita Elena, ay nagmamakaawa sa kanyang ama. Gusto niyang imbitahan si Joaquin sa bahay para sa hapunan sa Sabado. Si Antonio Reyes, ang panganay na anak, ay mariing tumutol agad. Ngunit dahil sa paglalamang ni Sofia, sa huli ay lamambat din ang puso ni Chairman Reyes at pumayag. Nagmadaling pinayuhan ni Tita Elena ang asawa na kung ano-ano lang ang sinasabi ng anak nila, ngunit isinantabi ito ni Chairman Reyes, iginiit ang kanyang absolutong kapangyarihan sa bahay na iyon. Higit pa rito, isinawalat niya na alam niya ang tungkol sa pagpilit niya kay Joaquin na pumirma sa kasulatan ng pagtalikod sa mana. Hindi na hinintay ang paliwanag ni Tita Elena, mismo siyang tumawag kay Joaquin, ang anak sa labas na bihirang niyang pagtuunan ng pansin. Natigilan si Joaquin nang matanggap ang tawag, hindi alam kung dapat matuwa o mangamba. Napagtanto rin ni Mateo na mas mabilis ang kilos ni Chairman Reyes kaysa inaasahan. Pinag-aralan nila, ang chairman ay taong malamig ang dugo, ngunit dahil si Tita Elena ang unang kumilos laban kay Joaquin, ginamit siya nitong dahilan para makuha ang kasulatan ng pagtalikod sa mana, habang nagpapakita ng kabaitan kay Joaquin. Ngunit sa katotohanan, ito ay parusa kay Tita Elena dahil sa paglampas sa kanya. Kaya naman, ang kabaitan na ito ay tiyak na pansamantala lamang. Pinayuhan ni Mateo si Joaquin na ipakita na naiintindihan niya ang kanyang lugar, hindi magmukhang may masamang binabalak, at umarte na lang ayon sa gusto ng pamilyang Reyes. Nang gabing iyon, tumawag si Sofia para ibalita ang magandang balita kay Joaquin. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Joaquin ang kapatid sa isang marangyang kainan ng seafood. Sa di inaasahang pagkakataon, pagkaupo pa lang nila, napansin niyang ang waiter pala ay si Isabel. Ipinakilala niya ito bilang kaibigan. Si Sofia, sa kanyang kawalang malay,
ay nagtaka, kung kaibigan mo siya, siguro kilala niya rin si Kuya Mateo. Biglang sumagot si Isabel, na may pahiwatig, ayokong may ibang babaeng umaaligid sa taong para sa akin. Ang pahayag na ito ay maaaring tumutukoy kay Mateo o kay Joaquin. Pagkatapos kumain at may hatid si Sofia, binalikan ni Joaquin si Isabel para humingi ng paumanhin sa sinabi ng kapatid. Ngunit nabasa ni Isabel ang dahilan ng kanyang pananatili, tuwirang sinabi na wala siyang panahon para sa pag-ibig. Lakas loob na nag-alok si Joaquin, kung papayag ka, maaari kong bilhin ang oras mo. Ngunit ang huling sagot pa rin ay isang malamig na pagtanggi. Lumipat ang eksena kina Mateo at Isabel sa bus. Biglang nagtanong si Isabel, 1 taon ng oras, magkano ang katumbas na halaga? Si Mateo, kahit hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin, ay naisip lang na tiyak na napakamahal nito. Sumagot siya, sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang usapan, mas mabuting magpahinga na lang. Hindi niya inaasahan na ang kanyang walang pakialam na sagot ay bahagyang yumanig sa damdamin ni Isabel. Dumating ang nakatakdang hapunan sa Sabado. Pagpasok pa lang ni Joaquin sa pinto ay hinarang agad siya ni Antonio. Kahit pilit niyang pinipigilan ang galit, halata pa rin ang tensyon na ikinainis ni Sofia. Nagalit ang dalagita at kinagat ng malakas ang kamay ni Antonio. Ang malakas na sigawan ay nakaagaw ng pansin ni Tita Elena. Itinuro niya si Joaquin, ang nakakainis na kaguluhan na ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat naririto. Kung marunong kang makiramdam, alam mo na ang dapat mong gawin. Malinaw na malinaw ang pagpapalayas. Ang balitang pinalayas si Joaquin ay mabilis na nakarating kay Chairman Reyes. Sa kabilang sulok, tuwang-tuwa si Antonio dahil sa tagumpay na mapaalis si Joaquin, at mayabang pang ipinagmalaki kay Tita Elena na dapat sigurong magpasalamat ito sa kanya dahil naayos niya ang tinik sa lalamunan. Samantala, ikinwento ni Joaquin ang nangyari kay Mateo. Sa kabaligtaran ng inaasahan, itinuring ito ni Mateo na isang magandang bagay. Mula ngayon, hindi na kailangang danasin ni Joaquin ang kahihiyan, bagkus ay maaari na siyang gumanap bilang anak na inaapi ni Chairman Reyes, isang posisyong mas kapaki-pakinabang. Nang gabing iyon, si Sofia, dahil sa sama ng loob sa trato ng lahat kay Joaquin, ay nagmaktol at umalis. Nagwala sa galit si Chairman Reyes, pinagalitan si Antonio dahil sa pagpapalaya sa bisitang inimbitahan niya, pinag-iisipan kung paano parurusahan ang walang takot na ito. Hinabol ni Tita Elena si Sofia at sinampal ng malakas ang dalagita, binalaan na huwag nang gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Lalong sumama ang loob ni Sofia, tuluyang lumayas ng bahay at tinawagan si Mateo. Nagkita sila sa paaralan. Sakto namang dumaan si Isabel. Agad tumayo si Sofia, na parang inaangkin si Mateo. Bago pa siya makapagsalita, dumating si Joaquin sakay ng kotse para sunduin ang kapatid. Biglang nagsalita si Isabel, gustong makisakay pa uwi. Kaya't ang apat ay magkakasamang dumating sa baba ng apartment building. Napasabi si Sofia, sina Kuya Mateo at Ate Isabel, magkapit-bahay pala sa tapat. Kasabay nito, matalas niyang napansin ang tingin ng kanyang kuya kay Isabel. Kasabay nito, narinig ni Tita Elena mula sa mayordoma na ang dahilan kung bakit madalas mabanggit ni Sofia si Joaquin ay dahil ang bagong tutor, si Mateo, ay ipinakilala mismo ni Joaquin. Agad pagkatapos, nakatanggap ng text si Mateo, siya ay tinanggal na sa trabaho. Malinaw na, pagkatapos ihatid ang kapatid, hindi sinasadyang napahamak ni Joaquin si Mateo. At si Sofia, nahulog na pala ang loob ng dalagita kay Mateo. Sa sandaling ito, sina Isabel at Mateo ay muling nakaupo sa harap ng 7-Eleven. Nagtaka siya, pagkalipas ng 10 taon, ano na kaya tayo? Sumagot lang si Mateo, ang pinakamahalaga ay dapat laging malinaw sa kanilang dalawa ang kanilang mga layunin. Kinabukasan, nang malaman na pinalitan ang tutor, tumakbo si Sofia sa paaralan para hanapin si Mateo, kinwestiyon kung bakit siya umalis nang walang palem. Sakto namang napadaan si Isabel at narinig ang pagtatapat ni Sofia, gusto kita. Sinasabi kong gusto kita. Pagkarinig nito, malamig na kinuha ni Mateo ang telepono, tinawagan ang mayordoma ng mga Reyes,
sinabing i-transfer pabalik ang sobrang bayad sa pagtuturo. Ang kilos na ito ang paraan niya para linawin, tinanggal siya sa trabaho, at ang relasyon nila ay simpleng tagapag-upa at inupahan lamang, walang labis, walang kulang. Si Sofia, nang maintindihan ang ibig sabihin ni Mateo, ay tila naging ibang tao. Malamig siyang nagpaalam, ngunit pagtalikod niya, ang luha niya ay bumuhos na parang ulan. Ang kanyang unang pag-ibig ay hindi pa man nagsisimula ay bigla nang nagwakas. Pagkatapos noon, sinadyang hanapin ni Isabel si Mateo, nagkomento na masyado siyang malamig kay Sofia. Nagpahiwatig siya na iminungkahing ituring ni Mateo ang damdamin ni Sofia bilang isang oportunidad, para makapasok sa alta sosyedad sa madaling salita, gamitin ang dalagita. Ngunit tumanggi si Mateo, ayaw niyang manakit ng inosenteng tao. Ang kanilang pag-uusap ay hindi sinasadyang narinig lahat ni Joaquin, na nakaupo sa likod ng kurtina malapit doon. Natulala siya, hindi maintindihan kung ano ba talaga ang nais ni Isabel. Samantala, ang ina ni Isabel ay gumawa na naman ng malaking gulo, nagnakaw siya ng ilang milyong peso mula sa isang grupo ng mga loan shark at tumakas. Kinabukasan, pinuntahan ng grupo ng mga kriminal ang apartment ni Isabel. Isang sampal ang damapo sa kanyang mukha na nagpadilim sa paningin ng lider. Akma pa sana itong mananakit nang harangin siya ni Mateo. Sakto namang may nagpapatrulyang gwardya ng gusali, kaya't nagbanta na lamang ang mga ito na babalik para mag-usap ngayong gabi. Hinayla ni Mateo si Isabel papunta sa isang bakanteng silid-aralan, hinimok siyang maghanap ng ibang mapagtataguan. Ngunit si Isabel ay nagpakita ng kakaibang kalmado. Yun pala, ilang beses na niyang naranasan ang ganito. Hindi siya kailanman tumakas, dahil para na rin niyang inamin na ina niya ang babaeng iyon, na kapamilya niya. Hindi na nagsalita pa si Mateo, tahimik na lamang siyang umalis. Kasabay nito, si Joaquin, matapos malaman ang gulo ni Isabel, ay tawag ng tawag sa kanya na parang nababaliw, ngunit hindi sinasagot ni Isabel ang tawag. Nasa sangandaan siya, ipagpatuloy ang marupok na pag-iibigan o piliin ang maningning na hinaharap. Si Mateo, kahit nakarating na sa gate ng Ateneo, ay hindi pa rin mapakali ang loob. Hindi niya kayang pabayaan si Isabel. Buwis-buhay siyang tumakbo pabalik. Si Joaquin, dahil hindi makontak si Isabel, ay parang baliw na nagmaneho para hanapin siya. Nang humihingal na nakabalik si Mateo sa silid-aralan, ang tanawin sa harap niya ay nagpatigil sa kanya, hinahalikan ni Joaquin si Isabel. At si Isabel, sa ibabaw ng balikat ni Joaquin, ay nakita rin si Mateo na nakatayo at tulala di kalayuan. Sa sandaling iyon, ang nagsisimula pa lang na damdamin sa pagitan nila ay tila biglang naglaho. Nang gabing iyon, habang nagliligpit ng mga gamit si Isabel, dumating si Mateo. Sinabi niyang pansamantalang titira siya sa bahay ni Joaquin. Tumingin si Isabel diretso sa kanyang mga mata, na parang sinisisi ang kanyang pag-aalinlangan. Anong pinagkaiba kung mananatili ka rito? Wala itong kabuluhan para sa ating dalawa. Malay mo, balang araw, pagsisihan mo ito. Alam niyang mas gustong baguhin ni Mateo ang buhay kaysa kaninuman. Kung mananatili tayong ganito lang katahimik, walang magbabago. Kaya, kailangan niyang umalis. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Isabel, ang puso ni Mateo ay nabibigatan sa lungkot. Ngunit habang naghihintay ng bus, hindi mapigil ang alalahanin ni Isabel ang mga sandali nila ni Mateo, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mali kaya siya? Bumalik siya, kumatok sa pinto ng kwarto ni Mateo. Sakto namang tumunog ang telepono ni Mateo, si Joaquin ang tumatawag. Pagkatapos ng saglit na pag-aatubili, nagpa siya siyang sagutin ang tawag. Nakatayo si Isabel sa labas ng pinto, narinig ang usapan mula sa loob, ang pinto ay nanatiling nakasara. Naunawaan niyang wala na siyang lugar dito. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Mabilis na lumipas ang panahon, 5 taon ang nakalipas. Si Joaquin ay umakyat na sa posisyon bilang mataas na tagapamahala sa Reyes Corporation. Si Mateo naman, ngayon, ay ang Head of Strategic Planning, isang posisyong puno ng kapangyarihan. Alam na alam ni Chairman Reyes na ang mabilis na pag-angat ni Mateo ay dahil sa rekomendasyon ng dati niyang propesor, at higit sa lahat,
Si Mateo ay hindi tao ng kahit anong paksayon, kundi tao niya mismo. Sa isang pagpupulong, iniulat ni Mateo ang paunang resulta ng bagong departamento, ngunit kasabay nito ay hindi siya nag-atubiling ipahayag ang mas malaking ambisyon, gawing isang puwersang mapapabilang sa mga nangunguna sa buong bansa ang departamentong ito, hindi lang manatili sa kasalukuyang mga numero. Kinilala ni Chairman Reyes ang kakayahan ni Mateo, ngunit kitang-kita sa mata ang hindi pagkagusto. Sinadya niyang buhayin ang masakit na nakaraan ni Mateo, binanggit ang amain niyang preso, nagpaparinig tungkol sa paggawa ng kwento para mapagbintangan ang iba bilang kriminal. Tunay ngang bagay na kayang gawin ng isang may kakayahan, di ba? Nagbabala siya, habang lalong nagpapakita ng galing si Mateo, mas uusisain ng mga kaaway ang iyong pinagmulan. Ngunit hindi natinag si Mateo, hindi ba pwedeng maging demonyo ang isang inosente? Mabilis siyang bumalik sa katinoan, nagkunwaring tinatanggap ang pagkatalo, sinabing magbibitiw ngayon din. Ngunit pinigilan siya ni Chairman Reyes, tinuruan siya ng isang leksyon, ang taong talagang walang pinipiling paraan ay hindi kailanman mawawalan ng hinahon dahil sa pansamantalang pagkatalo. Sa sandaling tumalikod sila, doon lumalabas ang tunay nilang pagkatao. Iyon ang tunay na pagkatalo. Nais niyang matutunan ni Mateo na itago ang tunay niyang pagkatao, lalo na sa harap niya. Yun pala, iyon ay isang pagsubok, isang babala. Kailangan ni Chairman Reyes ng isang taong walang awa tulad ni Mateo, at kailangan niyang masigurong hawak niya lagi ang kahinaan ng matalas na kutsilyong ito. Pagkatapos ng seremonya, marahil ay pagdiriwang para sa bagong posisyon ni Mateo, tiningnan niya ang dati niyang propesor, lihim na iniisip na malapit na itong magretiro. Pagkatapos gamitin ay itatapon, iyon ang patakaran. Nagpahayag ng pag-aalala si Joaquin, kung aalis ang propesor, papasok kaya si Angelo Reyes, pangalawang anak, potensyal na karibal, para agawin ang bagong strategy unit. Tiniyak ni Mateo, kung nais ni Angelo na makipag-agawan sa kapangyarihan sa korporasyon, tiyak na target ang departamentong ito. Dahil ito ang sentro ng pamamahala ng pondo, namamahala sa napakaraming subsidiary at branch ang puso ng pananalapi ng Reyes Corporation. Lumipat ang eksena. Si Mateo, ngayon, ang pinakabatang chief of staff, ay nagtatrabaho katabi ni Chairman Reyes sa loob ng 5 taon. Isang araw, biglang na-stroke ang chairman at nakomatose. Mabilis na kumalat ang balita. Sina Tita Elena, Angelo, at mag-asawang Antonio ay agad na nagtakbuhan papunta sa Makati Medical Center. Ngunit pagdating nila, sa halip na eksenang nag-aagaw buhay, nakita nila si Chairman Reyes na nakaupo lang sa sofa, kumakain ng tanghalian. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha nilang apat, tila lahat sila ay lihim na umaasang mamatay na siya agad. Sabay-sabay na napunta kay Mateo ang kanilang mga mata, ang taong laging nakadikit kay chairman at lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang inggit at selos ay hindi may tatago. Samantala, nagsimulang maglobby si Chairman Reyes, nang hihikayat ng mga potensyal na kandidatong politiko. Ang layunin, masiguro ang suporta para sa higanteng proyektong Project Royal. 1 taon na ang nakalipas, ibinunyag niya kay Mateo, ang Project Royal ay may ambisyong magtayo ng isang maliit na bansa, dito mismo sa Pilipinas, isang planong nagkakahalaga ng 10 bilyong peso. Kinabukasan, nagkaroon ng lihim na pagpupulong si Angelo Reyes at ang kandidato sa pagkapangulo na si Go. Tila, nagkaroon sila ng lihim na kasunduan. Ngunit hindi nila alam, ang pagpupulong sa golf course ay na-record ng CCTV ang lahat. May isang taong kumontrol sa surveillance system, nahulaan ang balak ni Angelo, at kinopya ang video. Agad-agad, ang surveillance video file na iyon ay ipinadala kay Mateo. Pagkatapos panoorin, agad niyang ibinahagi ang mainit na impormasyon kina Joaquin at Isabel. Nagtaka si Joaquin, bakit sinusuportahan ni Angelo si Kandidato Go, gayong pinag-iinteresan din ni Angelo ang Project Royal at ang Strategy Unit. Sakto namang si Isabel, ngayon ay isang matalas na reporter, ay nagbigay ng internal na balita, si Angelo pala ay isang espesyal na panauhin, sa kampanya ni Go. Pinapatunayan nito na sila'y nagsabuatan, handa na para sa isang pag-aagaw ng kapangyarihan sa Reyes Corporation.
5 araw ang lumipas, nahalal si Kandidato Go bilang Pangulo. Nang malaman ni Chairman Reyes ang balita, sa tindi ng galit ay bumalik ang dati niyang sakit sa puso. Mabilis na kinuha ni Mateo ang gamot sa puso para sa kanya, tinulungan siyang unti-unting huminahon. Inaasahan na ng chairman, pagkatapos maluklok ni Go sa kapangyarihan, tiyak na hihilahin nito ang mga tali. Uudyukan ang mga kaalyado sa loob ng Reyes na mag-alsa, sa layuning paghiwalayin at agawin ang korporasyon. Inutusan ni Chairman Reyes si Mateo na agad hanapin ang utak sa likod ng mga pangyayari. Sa puntong ito, kailangang linawin, sina Isabel at Joaquin ay magkasintahan na, bagaman hindi pa opisyal na ipinakikilala sa pamilyang Reyes. Ang sitwasyon ay napakadelikado, ibinuhos na ng chairman halos ang buong yaman niya sa Project Royal, kung mabibigo ito, mababangkarote siya at mahaharap sa kasong korupsyon. Si Isabel, gamit ang talas ng isang mamamahayag, ay nagmungkahing imbestigahan si Ortiz, ang kanang kamay ni Pangulong Go. Pinaghihinalaan niyang si Ortiz mismo, hindi si Go, ang nag-imbita kay Angelo na sumali sa kampanya. Kinabukasan, nakuha ni Isabel ang impormasyong may nakaschedule na hapunan si Ortiz kasama ang ilang kasabwat sa isang restaurant. Sa hapunan, walang pakundangang pinag-usapan ni Ortiz ang plano na pabagsakin si Chairman Reyes at ilipat ang Project Royal kay Angelo. Hindi niya alam, bawat salita ay na-record. Si Isabel, sa pamamagitan ng matalinong pagbabayad para suhulan ang may-ari ng kainan, ay umupo sa katabing mesa, lihim na ni-record ang buong pag-uusap. Sa puntong ito, naging malinaw na ang lahat na parang sikat ng araw. Si Angelo Reyes, pangalawang anak, ay nagbabalak gamitin ang kapangyarihan ng bagong halal na Pangulong Go, naghahandang pabagsakin ang sariling ama, para masakop hindi lang ang Future Strategy Unit kundi pati na rin ang iba pang mahahalagang yaman ng korporasyon, ang Reyes Energy, Reyes Logistics, Reyes Media, at 6 pang pangunahing subsidiary. Sa madaling salita, hihigupin ang lahat ng pinakamahalaga, iiwan lamang ang isang hungkag na balat. Kung ganoon, nag-aalalang sabi ni Joaquin, mahirap tayong makasabay sa bilis nila. Ngunit si Mateo ay kasing tigas ng bakal na sumagot, ang huling magwawagi ay dapat tayo. Lumalabas na, si Pangulong Go ay pain lamang na inihagis ni Mateo para pukawin si Chairman Reyes, pilitin siyang tanggalin si Angelo. Ang isinakripisyong piyesang ito ay nagsimula ng magpakita ng epekto. Kaya naman, kinabukasan, nakipagkita si Mateo sa isang napakagaling na hacker na nagngangalang Sean. Natuklasan ni Sean ang isang nakakagulat na impormasyon, ang Front Corporation na pinapatakbo ni Tita Elena, pangalawang asawa, ay nag-donate ng kainahinala sa isang African Relief Organization. Kasabay nito, tinakat niya ang direktor ng Makati Medical Center kung saan ginagamot ang chairman, nakuha ang impormasyon na mayroon itong napakalubhang sakit sa puso. Nang gabing iyon, iniulat ni Mateo sa chairman, may isang taong gumagamit sa pangalan ng anak na babae ni Pangulong Go para bumili ng isang marangyang villa sa baybayin ng Barcelona. Ang account ng babaeng ito ay nakatanggap din ng 5 milyong dolyar, ang perang itinago bilang relief funds sa pamamagitan ng mga pekeng ulat mula mismo sa nasabing African Relief Association. Pagkarinig pa lang ni Chairman Reyes ay nahulaan na niya agad ang obra maestra, ni Tita Elena ibinubuhos niya ang lakas para suportahan si Angelo. Kung sino ang makakakuha ng Future Strategy Unit ang siyang makakakuha ng buong korporasyon. Mahalaga nga ang departamentong iyon, sabi ni Mateo, ngunit may ibang bagay na dapat mas ipag-alala ng chairman. Lumalabas na, pagkatapos ihatid ni Angelo si Pangulong Go, isinaayos ni Tita Elena ang isang pagpupulong sa pagitan ng anak at ni G. Diaz ang dating Chief of Staff ng chairman. Sa labas, nagkunwari silang mag-ina na nagagalit para kay G. Diaz, na inagawan ng posisyon ni Mateo, para lamang mahikayat siyang pumanig sa kanila. Ngunit ang tunay na layunin ay alamin ang mga sikreto tungkol sa Rojas Law Firm, kung saan pinoproseso ang mga sensitibong transaksyon ng chairman, para gamitin ang kasong korupsyon para isuplang siya. Nang marinig ito ni G. Diaz, walang pag-aalinlangan, agad siyang tumanggi at tumalikod. Ngunit tinawag siya pabalik ni Angelo, pinayuhan siyang huwag nang maging sunod-sunyerin sa ama.
Basta't magkakampi tayo, pang-aakit ni Angelo. Huwag mong sabihing Rojas Law Firm, kapag nakapagtayo ka na ng pinakamalaking law firm sa Pilipinas, ikaw na ang tunay na amo. Hindi nila alam, nakapasok na si Sean sa telepono ni Angelo ng gabing iyon, ni-record ang buong madilim na plano at iniulat ito kay Mateo. Nag-isip si Mateo buong gabi, at sa wakas ay nakabuo ng perpektong plano para kontrahin ito. Kinaumagahan, nagpadala si G. Diaz ng isang USB kay Angelo sa pamamagitan ng Courier Service. Ang laman ay puno ng ebidensya na nanuhol si Chairman Reyes sa mga senador syempre, lahat ito ay mga dokumentong inihanda at itinanim ni Sean. Kasabay nito, nakipagkita si Mateo sa chairman. Ang Rojas Law Firm ang kahinaan ko. Gagamitin mo ba ito para takutin ako, Mateo, pag-usisa ng chairman? Hindi ko kailanman naisip iyan, sagot ni Mateo, ngunit ang tungkol sa Rojas Law Firm ay malapit ng maging pinakamalaking kahinaan ninyo. Ipinakita niya ang isang litrato patunay ng lihim na pagpupulong ni na Angelo at G. Diaz. Sa kabilang banda, si Tita Elena ay nagmamadaling hinihimok si Angelo na makipagtulungan agad kay Pangulong Go. Basta't maging chairman ka ng korporasyon, kahit kailan mo gustong palitan ang Pangulo, magagawa mo. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, inutusan ni Chairman Reyes si Mateo, tawagin mo si G. Diaz dito. Kasabay nito, sa ibang romantikong eksena, nag-propose si Joaquin kay Isabel. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pumayag. Kung magtatagumpay ang plano, siya ay magiging opisyal na manugang ng chairman ng Reyes Corporation. Sa opisina ng chairman, ipinatawag niya ang mga abogado mula sa Rojas Law Firm, ipinaalam na ang Future Strategy Unit ay pamamahalaan niya mismo, at maaaring magdulot ito ng mga komplikadong legal na issue. Dahil sa pagiging kumpidensyal, hiniling niyang kunin ang lahat ng telepono ng lahat para maiwasan ang pagtagas ng impormasyon. Si G. Diaz, na nakuha ang telepono, ay namutla, ang puso niya ay parang nag-aapoy. Naintindihan niyang ito ay isang malakas na dagok na nakatutok kay Angelo. Kung hindi siya agad magbabalita, pati siya ay mamamatay kasama nito. Kinaumagahan, takot na ibinalita ni Angelo sa ina, kaka-reveal lang ni G. Diaz ng tungkol sa strategy unit, kinuha na siya ni Papa. Nagngalit ang mga ngipin ni Tita Elena, sa tingin ko, oras na para gamitin iyon. Tinutukoy ang lihim na sumbong. Sa isang biglaang stockholders meeting, inanunsyo ni Chairman Reyes na siya ang mamamahala sa strategy unit, kasabay ng pag-promote kay Angelo bilang CEO ng Reyes Securities. Alam ng lahat na ito ay isang subsidiary na palaging nalulugi, sinabing promotion pero sa totoo lang ay hayagang demotion. Kasabay nito, nakatanggap ang korte ng isang lihim na sumbong laban kay Chairman Reyes dahil sa korupsyon at kapabayaan. Ipinasa ng Chief Prosecutor ang kaso kay Prosecutor Ferrer, isang taong sabik na magpakitang gilas. Si Tita Elena, na may mukhang puno ng galit, ay pumasok sa opisina ng chairman, ginamit ang kahinaan, ang kaso ng korupsyon, para pilitin siyang bumaba sa pwesto. Sakto namang dumating si Prosecutor Ferrer kasama ang mga investigador, bitbit ang search warrant. Ang pressure mula sa dalawang panig ay nagdulot ng matinding atake sa puso kay Chairman Reyes. Sinubukan niyang abutin ang bote ng gamot ngunit nanginginig ang kamay, napaluhod siya sa sahig. Tumalsik ang bote ng gamot sa malayo. Nang makita ito ni Tita Elena, sa natural na reaksyon ay akma siyang lalapit para tulungan ang asawa. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Angelo. Natigilan siya, nagtatalo ang kalooban. Sa huli, nanaig ang kasakiman at ambisyon. Hindi niya pinulot ang bote ng gamot, tumayo ng tuwid, tinitigan ng asawang nangingisay sa sahig, saka malamig na tumalikod at lumabas ng opisina na parang walang nangyari. Sa katotohanan, hindi pa patay si Chairman Reyes sa sandaling iyon. Pagpasok pa lang ni Tita Elena sa elevator, isa pang anino ang tahimik na pumasok sa opisina. Yumuko ang taong iyon para pulutin ang bote ng gamot, tiningnan ang chairman na humihingalo sa sahig. Walang iba kundi si Mateo. Tumingin siya diretso sa mga mata ng chairman na puno ng desperadong paghingi ng tulong, saka dahan-daang kinuha ang telepono para tumawag ng ambulansya. Kasabay nito,
Nakatanggap ng tawag si Prosecutor Ferrer mula sa nakatataas, inuutusang itigil agad ang search. Ang batas ng Pilipinas ay nagsasaad na kung ang sospek ay nasa comatose state, kailangang itigil ng prosekusyon ang lahat ng aksyon. Ilang saglit lang, muling dumating ang buong pamilyang Reyes sa Makati Medical Center, nagsisisihan, sinisisi ang isa't isa sa nangyari sa chairman. Ngunit sa katotohanan, walang sino man ang tunay na nagmamalasakit sa pasyente. Lumabas, si Mateo, inanunsyo ang sabi ng doktor, kailangan ng pasyente ng absolutong katahimikan, umaasang mauuna nang umuwi ang lahat. Dahil pinigilan ni Mateo, ang paksayo ni Tita Elena ay umalis ng may sama ng loob. Tanging si Antonio, panganay, ang tumingin kay Mateo ng may matinding puot. Sa kabilang banda, hindi pa rin maintindihan ni Angelo, maliban sa pamilya niya at kay G. Diaz, paano pa nalaman ng iba ang sikreto ng Rojas Law Firm. Hula ni Tita Elena ay kagagawan ito ng dating kaaway ng asawa, hindi nila alam na ang lihim na sumbong ay hindi galing sa kanila, kundi kay Mateo. Pinayuhan niya si Angelo na samantalahin ang pagkakataon, agad na ipatawag ang mga matataas na opisyal, magpulong. Ang pinakamagandang hakbang ngayon ay ang agawin ang posisyon ng chairman. Nahaharap si Mateo sa mahirap na sitwasyon. Lahat ng plano ay umiikot sa chairman, ngayong comatose siya, ano ang dapat gawin? Sakto namang nag-text si Joaquin. Nagkita sila sa gate ng ospital. Iniulat ni Mateo ang sitwasyon, hindi pa nagigising ang chairman, hindi sigurado ang doktor kung kailan siya gising. Natataranta si Joaquin, bakit nangyari ito gayong maayos naman ang lahat? Bigo na ba ang plano? Matigas na sinabi ni Mateo, hindi bigo ang plano. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ka dapat mag-alinlangan. Kung hindi, talagang babagsak ang lahat. Kahit anong mangyari, maniwala ka sa sarili mo at maniwala ka sa akin. Alam ni Joaquin na wala ng ibang pagpipilian. Maaari lamang niyang ipusta ang tiwala kay Mateo sa huling pagkakataon. Pagbubunyag ng dalawang maliit ngunit mahalagang detalye, sinubukan ni Antonio na suhulan si Mateo ngunit tuwiran siyang tinanggihan. Sa galit, ibinuhos niya ang galit sa kanyang sekretarya, binugbog ito ng husto, na nagtanim ng galit sa puso ng sekretarya. Ibinunyag ni Mateo kay Isabel ang tungkol sa plano, o isang bahagi nito. Agad niyang naintindihan na malapit na siyang ikasal kay Joaquin. Ang kasal ay tila ang huling hantungan sa laro ng ambisyon ni Isabel. Wala siyang ibinigay na paliwanag. Nang gabing iyon, nagmamadaling pumunta si Mateo sa ospital. Pagpasok niya sa silid ng pasyente, walang laman ang kama. Nawawala ang chairman. Yun pala, lahat ay bahagi ng plano ni Mateo. Agad pagkatapos malaman ang pagtataksil ni G. Diaz, balak sanang ipatawag ng chairman si Angelo para parusahan. Ngunit iyon ang unang pagkakataong sinuway ni Mateo ang utos. Tatawagin ninyo siya dito tapos ano ang parusa? Demotion. Pagbabawal lumabas. Paano kung hindi pa rin siya magising sa katotohanan? Sunod-sunod na tanong ni Mateo. Matalino ang chairman, naintindihan niyang may ibang solusyon si Mateo. Nagmungkahi si Mateo, kailangang tapusin ng lubusan. Puksain ang damo hanggang sa ugat. Ang unang hakbang, lihim na isumbong ang chairman bago pa makakilos si Angelo. Sa ganitong paraan, hindi na sila makakapagsumbong sa pangalawang pagkakataon. Target na ni Mateo si Prosecutor Ferrer, walang backer, pinakauhaw na makagawa ng pangalan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ng chairman. Wala po. Kailangan nyo lang manahimik at gumanap ng mahusay. Sagot ni Mateo. Pagkatapos maayos si Angelo, sino ang papalit? Si Joaquin, diretso niyang sabi. Si Joaquin ang magiging tagasalo ng kasalanan para sa inyo, gagawa ng maruruming trabaho na hindi kayang gawin ng dalawang kapatid niya. Pagkatapos gamitin, pwede nyo na siyang itapon. Sa huli, sumang-ayon ang chairman, sa kondisyon na si Joaquin ay walang balak na agawin ang buong korporasyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Mateo si Joaquin, sinabi ang plano ng pagkukunwaring may sakit ng chairman. Nagalit si Joaquin at sinuntok si Mateo, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi nagalit si Mateo, tumayo lang at nagpaliwanag, hindi pinahintulutan ng sitwasyon. Paano kung may nangyari? Kahit papaano,
maprotektahan ka para may puhunan pa tayong magsimula ulit. Laging sinasabi na para sa akin, may galit sa boses ni Joaquin, ngunit wala ka bang bahagi dyan para sa sarili mo? Tiniyak ni Mateo, ang dahilan kung bakit ako naririto ay para gawin kang kinikilalang pangatlong anak ng chairman. Ngayon, hinog na ang pagkakataon. Gusto kang makita ng iyong ama. Samantala, si Tita Elena, na walang kamalay-malay, ay nagpatawag ng pulong ng Board of Directors. Inanunsyo na habang nagpapagaling ang chairman, siya muna ang pansamantalang papalit. Ngunit dahil sa limitadong kakayahan, mapagkumbaba, niyang iminungkahi si Angelo na pansamantalang mamahala. Kasabay nito, sa Reyes Securities, kumilos si Sean. Gamit ang mataas na teknolohiya, binago niya ang benefit scheme ng kumpanya, mula sa pamamahagi ng kabuuang 1,000 shares sa mga empleyado, ginawa niyang bawat isa ay makakatanggap ng 1,000 shares. Kumalat ang balita, nagkagulo ang mga empleyado, ang presyo ng stock ng Reyes Securities ay agad bumagsak ng 30%. Ipinatawag ng regulatory agency si Angelo, inimbestigahan dahil sa hinalang sinadyang manipulasyon sa stock market, na nagdulot ng tinatayang pagkalugi na umaabot sa daan-daang bilyong peso. Ngunit sa harap ng chairman, ibinuhos lahat ni Mateo ang papuri na ito kay Joaquin. Kinwestiyon ng chairman si Joaquin, bakit mo sinira ang reputasyon ng kumpanya ng ganito? Si Joaquin, ayon sa script na itinuro ni Mateo, ay sumagot ng walang pag-aalinlangan, iyon ay regalo ko lamang sa pagdating, ama. Kung mag-aatubili, tapos ang laro. Nagbigay si Joaquin ng kahilingan tungkol sa kanyang katayuan, umaasang hayagang kikilalanin siya ng ama bilang anak sa harap ng lahat. Tumalikod ang chairman, kinuha ang isang kontrata mula sa bakal na cabinet. Pirmahan mo ito, saka tayo mag-usap. Ang nilalaman ng kontrata, kasunduan sa pagtalikod sa mana. Walang pag-aatubili, masayang pumirma si Joaquin. Kinaumagahan, personal na pinuntahan ni Chairman Reyes si Tita Elena. Sinabing nahulog siya sa patibong. Nagwala sa galit si Tita Elena, sumugod para makipagpatayan sa asawa. Ang resulta, ang pamilya ni Angelo ay bigong-bigo. Nang gabing iyon, si Joaquin, bilang opisyal na miyembro, ay unang beses na dumalo sa piging ng pamilya sa lumang simbahan ng angkan ng mga Reyes. Sa ibang pangyayari, iniimbestigahan ang chairman dahil sa panunuhol, at si Joaquin ang siyang nagtutulak ng kanyang wheelchair. Dahil sa tulong ni Mateo, at ng USB na naglalaman ng mga sikreto, natakot ang prosekusyon, dali-daling pinalaya ang chairman. Mula noon, nakuha ni Joaquin ang buong tiwala ng ama. Hindi lang niya inaasahan na siya pala ang magiging mainit na paksa sa lahat ng pahayagan, pinag-uusapan siya ng mga tao. Kakaunti lang ang nakakaalam, ang tunay na nasa likod ng buong larong ito ay si Mateo. Ang unang ginawa ni Chairman Reyes pagkatapos mapalaya ay ang puntahan ang taksil si Prosecutor Ferrer. Nang makita ang chairman, natakot si Ferrer, lumuhad at nagmakaawa. Ngunit marahan siyang itinayo ng chairman, tumayo ka, dating kaibigan. Baka makita tayo ng iba, isipin pa nilang may papatayin ako, hindi maganda. Pagkatapos noon, ginamit ng superior ni Ferrer ang pay na promotion, para ipadala siya sa isang malayong lugar sa Timog Mindanao. Ang anunsyo ng mga bagong appointment ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng Reyes Corporation. Si Mateo ang naging CEO ng Future Strategy Unit. Ang anak sa labas na si Joaquin ang naging Vice President. Ang matandang propesor na dating tumulong kay Mateo ay nakatayo at nanunood, puno ng pait at hindi makapaniwala. Ang laro ng kapangyarihan ay hindi pa tapos. Puno ng pait na tiningnan ng matandang propesor sina Mateo at Joaquin na komportable sa kanilang mga bagong posisyon. Kahit papaano, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para suportahan si Angelo, pangalawang anak, ngayon ang kanyang kinabukasan ay nasa kamay na ng iba. Malamig na sumagot si Mateo. Ang kinabukasan ng propesor ay nakasalalay sa desisyon niya mismo, manatili sa dating posisyon o humanap ng ibang landas. Samantala, sa isang tahimik na probinsya, si Tita Divina, pangatlong asawa, ina ni Sofia, ay tahimik nang lumipat doon para manirahan, malayo sa gulo ng pamilyang Reyes. Nang gabing iyon,
Ipinatawag ni Chairman Reyes si Angelo para sa isang pribadong pag-uusap. Ipinaalam niya na hindi itutuloy ng korporasyon ang kaso tungkol sa eskandalo sa stocks, ngunit nagtakda ng isang malupit na kondisyon: kung gusto mong manatiling anak ko, kahit saan ka man, pinapayagan ka lamang na mamuhay ng normal. Kung hindi, huwag mo nang asahan ang korporasyon, kahit sa pamilyang ito ay wala ka ng lugar. Nagliliyab sa galit ang puso ni Angelo. Naging maingat siya, nagsikap, isinakripisyo ang napakaraming bagay dahil lamang sa pagnanais sa posisyon ng tagapagmana, tapos ito ang kahihinatnan niya. Hindi siya makapapayag, lalong ayaw niyang yumuko at sumunod sa utos ng ama. Ngunit sa labas, nagkunwari pa rin si Angelo na tinatanggap ang kapalaran, itinago ang madilim na planong namumuo sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, muling ipinatawag ng chairman si Mateo. Ibinigay niya ang isang mahalagang gawain: si Joaquin ang mamamahala sa pagbebenta ng subsidiary na Reyes Tech. Sumang-ayon si Mateo, sinabing ang Reyes Tech ay parang pabigat lamang, sa katagalan ay magdudulot lamang ng pagkalugi. Sa katotohanan, nakalatag na ang kabuuang plano ng chairman, gamitin ang higanteng proyektong Project Royal bilang pundasyon, magtayo ng isang makapangyarihang imperyo ng komersyo. Gayunpaman, kulang pa rin ang pondo para sa pagtatayo ng highway para sa proyekto. Ang pagbebenta ng Reyes Tech ang magiging solusyon sa agarang problemang pinansyal na ito. Ang dahilan kung bakit niya ipinagkatiwala ang gawaing ito kay Joaquin. Sa madaling salita, dahil nagtitiwala siya sa kakayahan ni Mateo na kontrolin ang sitwasyon. Sa ibang pangyayari, pagkatapos ng romantikong proposal sa dalampasigan, opisyal nang naging magkasintahan sina Joaquin at Isabel. Masayang ibinalita ito ni Joaquin kay Mateo sa pamamagitan ng text. Kinaumagahan, ipinaalam ni Mateo kay Joaquin ang tungkol sa pagbebenta ng Reyes Tech. Ito ang unang pagsubok, pagkatapos mong kilalanin, sabi ni Mateo, at maraming tao ang naghihintay na mabaygo ka. Tiniyak niya, basta't narito ako, magiging perpekto ang lahat. Nagsimula silang dalawa na pag-aralan ang potensyal na bibili, ang De Leon Group. Si Chairman De Leon ay kilala bilang isang taong makatwiran at nakakaunawa, taliwas sa malupit na estilo ni Chairman Reyes. Minsan nang nakaharap ni Joaquin ang matanda, at palagi siyang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkailang dito. Sakto namang dumating ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan ni Joaquin sa bahay. Bahagyang hindi natuwa si Mateo dahil hindi siya nasabihan ng maaga. Ngunit tiniyak ni Joaquin, huwag kang mag-alala, sila ang pinakapinagkakatiwalaan kong tao, pagkatapos mo lang. Kasabay nito, inimbitahan ng assistant ni Pangulong Go si Isabel na kumain ng mami. Sa katotohanan, para hikayatin siyang pumasok sa politika. Bago pa matapos magsalita, isang litrato ni Joaquin na nagpo-propose kay Isabel ang inilapag sa mesa. Nais subaybayan ng assistant si Joaquin, ngunit hindi sinasadyang nakuhanan niya si Isabel. Nag-alok siyang mag-invest ng pribado kay Isabel, tulungan siyang umangat. Pagkatapos ng saglit na pag-iisip, ngumiti si Isabel at pumayag. Yun pala, naikwento na ni Isabel kay Mateo ang tungkol sa pagpupulong na ito. Inamin ni Mateo na minsan na rin niyang naisip na sanayin siya sa politika, ngunit tumanggi siya. Akma pa sana siyang magsasalita, ngunit nang makita niya ang kumikinang na singsing sa daliri ni Isabel, nanahimik na lamang siya. Napansin ni Isabel ang kakaibang tingin niya, nagmadaling humanap ng dahilan para umalis. Hindi niya alam, ang awkward na sandaling iyon ay nakuhanan lahat ng isang misteryosong tao. Kinaumagahan, bago mismo ang negosasyon para sa pagbebenta ng Reyes Tech, biglang nagulat si Dong Min Yoon, isa sa dalawang tauhan ni Joaquin, ang taong namamahala sa transaksyon sa panig ng De Leon Group ay biglang pinalitan. Ang bago ay si Hoy Chan De Leon, anak ni Chairman De Leon. Natigilan si Mateo. Alam niyang hindi basta-basta si Hoy Chan, ngunit ang pagbabagong ito ay sumire sa lahat ng inihanda niyang plano. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, ang negosasyon ay tungkol pa rin sa nagbebenta at bumibili, sa presyong katanggap-tanggap sa bawat panig. Hindi na magagamit ang dating estratehiya, ngunit kaya nating malampasan ito. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ni Mateo sa silid pulungan para maghanda, agad tinawagan ni Joaquin si Su,
Ang isa pang tauhan, inutusan itong kumilos ayon sa lihim na plano. Sa panig ng De Leon Group, si Hui Chan ay hindi naman talaga interesado sa Reyes Tech. Kung hindi lang pinilit ng ama, matagal na niyang ibinuhos ang lahat ng pera sa real estate. Kaya naman, napaka-negatibo niya. Kahit anong bentaha ang ipresenta ni Joaquin, binabawasan niya agad ng 5% ang presyo. Sa loob lamang ng isang oras, ang alok na presyo ay 65% na lamang ng initial na presyo, kasama pa ang kondisyong tanggalin lahat ng dating empleyado. Sa gitna ng tensyon, biglang nakatanggap ng text si Dong Min Yuon. Ang palihim niyang tingin ay hindi nakaligtas kay Mateo. Agad nagdahilan si Mateo na oras na para sa tanghalian, nagmungkahing magpahinga ng 60 minuto. Pagkatapos, hinarang niya si Dong Min Yuon sa banyo. Dong Min, umalis ka na sa pulong ngayon din. Ako na ang magsasabi kay Joaquin mamaya. Utos ni Mateo. Ngunit bago pa makapasok si Mateo sa pahingahan, nagmamadali nang tumawag si Dong Min Yuon para ipaalam kay Joaquin. Nagalit si Joaquin, bakit si Mateo ang nagpapasya ng basta-basta? Ang huling desisyon ay dapat nasa kanya. Lumampas na sa limitasyon si Mateo. Dahil dito, nagpasya si Joaquin na gamitin ang backup plan na lihim nilang pinag-usapan ni Dong Min Yuon noong nakaraang gabi. Ano ang planong iyon? Si Joaquin, dahil sa takot na mabaigo, ay inutusan si Dong Min Yuon na magpakalat ng peking impormasyon kay Hui Chan na noong nakaraang taon ay may isang dayuhang investor na gustong bilhin ang Reyes Tech sa napakataas na halaga. Pinaniwala ni Joaquin ang sarili na ito ay makatwiran at legal. Ngunit mariing tumutol si Mateo nang marinig ang balak na ito. Alam niyang nais ng chairman na makita ang isang matagumpay na transaksyon sa pamamagitan ng tunay na kakayahan, hindi sa pamamagitan ng pandaraya. Joaquin, pinipili mo ang pinakamasamang daan, babala ni Mateo. Ngayon, ang peking impormasyon na iyon ay nakarating na kay Hui Chan sa pamamagitan ni Dong Min Yuon. Nag-analyze ang grupo ni Hui Chan, kung may dayuhang investor na interesado, tiyak na mas mataas ang halaga ng Reyes Tech kaysa sa lokal na merkado. Kailangang kumilos agad ang De Leon Group para makalamang. Ang resulta, masayang tinanggap ni Hui Chan ang presyong 13% na mas mataas kaysa sa orihinal niyang plano para bilhin ang Reyes Tech. Matagumpay ang transaksyon, ngunit nang malaman ni Chairman Reyes ang katotohanan, nagalit siya ng husto. Kinamumuhian niya ang paggamit ng madilim na paraan. Kinwestiyon niya si Mateo, bakit gumamit ng pandaraya si Joaquin na hindi mo pinigilan? Agad na anako ni Joaquin ang lahat ng sisi, kasalanan ko po lahat, walang kinalaman si Mateo. Nagbabala ang chairman kay Joaquin, ang panalo sa pamamagitan ng pandaraya ay panandalian lamang. Ikaw, hindi mo pwedeng gamitin ang ganyang paraan. May mga bagay na hindi mo kailangang gawin mismo, pwedeng ipagawa sa iba. Nabubuhay sila para gawin ang maruruming trabahong iyon. Hindi mo alam kung paano sila gamitin, iyon ang pagkakamali. Nadungisan na ang kamay mo, paano ka pa mananatili sa pamilyang ito? Agad niyang pinalayas si Joaquin. Sa kabaligtaran, pinanatili niya si Mateo, inimbitahan siyang dumalo sa piging ng pamilya sa Sabado. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napagtanto ni Joaquin hindi lamang ang nakakatakot na kakayahan ni Mateo, kundi pati na rin ang sakit ng pagwawalang bahala ng ama. Sa katotohanan, mas malalim ang iniisip ng chairman, dahil kaka-recognize lang niya kay Joaquin, maraming mata ang nakatutok. Anumang pagkakamali ay gagamitin ng board of directors at iba pang puwersa. Nadama ni Mateo na dapat ipaliwanag ito ng chairman kay Joaquin, para maramdaman niya ang puso ng kanyang ama. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Joaquin mula sa chairman. Hindi niya alam kung ito ay kasawian o kapalaran. Pinayuhan siya ni Mateo na huwag mag-alala at makipagkita. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ni Joaquin, nakatanggap ng missed call si Mateo mula kay Isabel. Sakto namang tatawagan niya sana ito nang biglang may umatake sa kanya, tinangay ang pataka at tumakas. Si Mateo, pagkatapos makipaglaban, ay nawalan ng lakas at hinimatay bago pa man niya masagot ang telepono. Lumipat ang eksena sa ospital. Natagpuan ni Isabel si Mateo na walang malay, malubha ang sugat. Agad siyang isinailalim ng mga doktor sa emergency procedure.
Nag-iisang nakatayo si Isabel sa labas ng operating room, tawag ng tawag kay Joaquin ngunit walang sumasagot. Yun pala, nasa lumang simbahan si Joaquin, nakikipag-usap sa ama. Nagbabala ang chairman, kung gusto mong manatili sa pamilyang ito, mula ngayon, huwag kang gagawa ng anumang lalampas sa limitasyon. Sundin mo lang ang utos kapag kailangan kita, kumilos ayon sa tagubilin, iyon lang. Naintindihan ni Joaquin, gusto siyang gawing tau-tauhan ng ama. Sakto namang sinabi ng chairman na sagutin niya ang telepono dahil kanina pa ito tumutunog. Nang marinig ang balita mula kay Isabel na malubhang nasugatan si Mateo, ang unang pumasok sa isip ni Joaquin ay hindi ang pagbisita, kundi ang utusan ang hepe ng seguridad na pigilan ang investigasyon ng pulis. Kung kakalat ang insidente, magdudulot ito ng gulo sa korporasyon. Pagkatapos ayusin ang lahat, saka lamang siya nagmamadaling pumunta sa ospital. Pahiwatig, ang tunay na mahal ni Isabel ay si Mateo, ngunit dahil sa ambisyon, ginagamit niya ang damdamin ni Joaquin. Alam ito ni Mateo at tila pinabayaan niya ito. Sa ibang pangyayari, iniulat ng hepe ng seguridad sa chairman ang pagpigil ni Joaquin sa investigasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit pumayag ng palihim ang chairman, at lihim pang inilipat si Mateo sa pribadong ospital na pag-aari ng korporasyon. Kinaumagahan, narinig ni Sofia mula sa dalawang kuya na malubhang nasugatan si Mateo, nagmamadali siyang pumunta sa ospital para bumisita. Sa kabaligtaran, sina Antonio at Angelo ay naghihinalaan sa isa't isa, iniisip na ang kalaban ang nasa likod ng pag-atake. Sa ospital, nagkamalay si Mateo mula sa coma. Nakita ito ni Isabel at akmang tatawag ng doktor, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Mateo sa braso. Sakto namang pumasok si Sofia sa silid, kasunod si Joaquin. Saka lamang nagkaroon ng dahilan si Isabel na lumabas para tumawag ng doktor. Sa katotohanan, nakita ni Sofia ang sandaling hinawakan ni Mateo ang kamay ni Isabel, ngunit hindi niya ito sinabi kay Joaquin. Pagkatapos suriin ng doktor, nalagpasan na ni Mateo ang panganib. Agad itong ibinalita ni Joaquin sa ama, kasabay ng pag-uulat tungkol sa desisyong itago ang investigasyon. Sumagot ang chairman, pareho tayo ng iniisip, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Gayunpaman, pagkababa ng telepono, nakaramdam siya ng hindi maganda. Tinawagan niya si Prosecutor Ferrer, na nailipat na sa malayo, inutusan itong lihim na imbestigahan ang isang bagay. Kasabay nito, pinayuhan ni Sofia si Joaquin na huwag magpaloko kay Isabel, napapansin kong hindi kanya mahal. Ngunit isinantabi ito ni Joaquin, dahil pumayag na ang ama sa kasal nila, ayaw niyang marinig ang kapatid na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang mapapangasawa. Sa katotohanan, nakita rin ni Joaquin ang sandaling hinawakan ni Mateo ang kamay ni Isabel. Sinadya niyang hintayin munang pumasok si Sofia sa silid bago siya pumasok. Pagbalik sa kumpanya, ibinunyag ng assistant ni Pangulong Go kay Isabel ang isang sikreto, may isang taong sadyang itinatago ang kaso ng pag-atake kay Mateo, at ang taong iyon ay si Joaquin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa nagsasampa ng kaso ang mga pulis. Nanatili si Joaquin sa ospital hanggang sa tuluyang magising si Mateo. Nagsinungaling siya na ang pagtatago sa investigasyon ay utos ng chairman, nagkasundo na ang lahat na kalimutan na ito. Nagduda si Mateo, malinaw na hindi ito simpleng pagnanakaw. Bakit ganyan ang desisyon? Pinayuhan siya ni Joaquin na huwag nang usisain pa, para sa kapakanan niya at ng buong korporasyon. Bago umalis, sinadya pa niyang idiin, pumayag na si chairman sa kasal namin ni Isabel. Pagkatalikod pa lang, nagmaneho si Joaquin papunta sa lugar kung saan inatake si Mateo. Yumuko siya, hinawakan ang tuyong dugo sa semento. Komplikado ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Kasabay nito, pinuntahan ni Mateo ang chairman, gustong linawin kung sino talaga ang utak sa likod ng lahat. Nag-isip ang chairman saka nagbigay ng dalawang kondisyon, hindi dapat malaman ng publiko ang tungkol dito. Hindi mo rin dapat ibunyag ang pagkakakilanlan ng inatake, tinutukoy si Mateo. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ni Mateo, agad inutusan ni Chairman Reyes si Prosecutor Ferrer, hanapin mo ang utak bago pa si Mateo. Lumipat ang eksena kay Mateo. Pumunta siya sa taguan ni Sean na parang lutang,
humingi ng tulong sa mahusay na hacker para hanapin ang umatake sa kanya. Kinabukasan, muling pinuntahan ng ina ni Isabel ang anak. Pinilit niya si Isabel na magbigay ng pera para sa gastos sa katotohanan, may umupa sa kanya para gawin ito kapalit ng 10 milyong peso. Habang tulala at puno ng sama ng loob na pabalik si Isabel sa apartment, natuklasan niyang matagal nang naghihintay si Joaquin sa pinto. Ang mga salitang puno ng pag-aalala nito ay nagpabagsak sa damdamin ni Isabel, na dumaranas ng matinding pressure. Hindi niya napansin ang panandaliang kasiyahan sa mukha ni Joaquin. 2 araw at gabi ang ginugol ni Sean, at sa wakas ay matagumpay siyang nakapasok sa traffic surveillance system ng lungsod. Batay sa mga video recording, natukoy niya ang misteryosong umatake kay Mateo. Ito pala ang kanang kamay ni Antonio Reyes, panganay. Ibig sabihin, ang utak sa likod ng lahat ay si Antonio. Nang gabing iyon, dinala ni Joaquin si Isabel sa mansyon ng mga Reyes para dumalo sa piging ng pamilya. Hanggang sa matapos ang piging, hindi man lang nagtanong ang chairman tungkol sa kanyang magiging manugang. Sa katotohanan, matagal na niyang inimbestigahan ang background ni Isabel. Nagtatrabaho siya sa ilalim ni Pangulong Go, ang mortal na kaaway ng korporasyon. Kaya naman, tuwirang hiniling ng chairman na magbitiw si Isabel. Si Isabel, sa harap ng buong angkan ng Reyes, ay sumagot ng walang takot, "Okay lang na magbitiw ako, pero dapat may karampatang kabayaran." Lihim na hinangaan ni Chairman Reyes ang tapang ni Isabel, ngunit hindi niya gusto ang ugali nito. Alam ni Joaquin kung ano talaga ang gusto ni Isabel, bumulong siya sa tenga nito, "Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating ang gusto mo." 3 araw ang lumipas, gumaling na si Mateo at nakalabas na ng ospital. Agad niyang sinundan ang assistant ni Antonio papunta sa isang marangyang bar. Mula sa tono at ugali ng lalaki nang magkaharap sila, agad nahulaan ni Mateo, ang layunin ng pag-atake ay hindi para patayin siya, kundi babala lamang. "Bakit?" tanong ni Mateo. Hiniling niya sa assistant na iparating kay Antonio, si Mateo ay taong hindi nakakalimot ng utang, saka malamig na umalis. Nagmamadaling nagulat ang assistant sa kanyang amo. Lihim na nakipagkita si Mateo kay Isabel sa rooftop. Ang damdamin nila sa isa't isa ay nakaraan na. Pareho silang may sariling mga layunin at hindi maaaring magkasama, ngunit hindi rin nila lubusang makalimutan ang isa't isa. Sa huli, nagpalitan sila ng isang halik na puno ng panghihinayang at pagnanasa. Hindi alam na ang bawat sandali ay nakuhanan ng litrato mula sa malayo ng assistant ni Antonio. Agad pagkatapos, ang mga litratong ito ay inihatid mismo kay Antonio. Sa araw ng kasal ni Joaquin at Isabel, nakatanggap ng impormasyon si Mateo mula kay Sean, si Antonio ay matagal nang namumuhunan sa mga kaina-hinalang kontrata. Pagkatapos ng marangyang kasal, ginamit ni Antonio ang mga litrato ng halikan para takutin si Isabel, gusto siyang makausap ng pribado. Inihagis niya ang mga litrato sa mesa, pinilit si Isabel na iset up si Mateo sa Reyes Tower Hotel, isang lugar na eksklusibo lamang para sa mga matataas na miyembro ng korporasyon. Pagkikita pa lang, inihagis ni Antonio ang mga litrato diretso sa mukha ni Mateo. "Magtrabaho ka para sa akin," utos niya. "Kung hindi, ikakalat ko ito. 2 lang ang daan mo, manatiling walang pangalang aso ni Joaquin, o hilahin pababa si Isabel kasama mo. Lumuhad ka sa akin." Sa huli, dahil kay Isabel, nagngalit ang mga ngipin ni Mateo, nilunok ang galit, at yumuko kay Antonio. Nang gabing iyon, sina Antonio at ang babaeng assistant ay nagpakasaya sa isang maalay na pagdiriwang sa silid ng hotel. Pinilit si Mateo na uminom ng kung ano na nagpahilo sa kanya. Hindi niya maalala ang nangyari. Kinaumagahan, nagising siya sa sahig, puno ng dugo ang buong katawan. Hawak niya ang isang matulis na bakal na karayom. Sa likod niya, sina Antonio at ang asawa nito ay nakahandusay, wala ng buhay. Si Mateo ang naging pangunahing sospek sa kakilakilabot na krimen. Sumabog ang balita sa lahat ng media. Natulala sina Isabel at Joaquin nang malaman na naaresto si Mateo. Sa istasyon ng pulis, nagsimula ang interogasyon. Kahit anong sabihin ni Mateo, hindi sila naniniwala. Ang Reyes Tower Hotel ay para lamang sa mga miyembro ng pamilya,
Ang CCTV sa hallway ay nag-record lamang ng imahe ni na Mateo, Antonio, at ng babaeng assistant. Nangatwiran si Mateo, dahil sa privacy, walang kamera sa elevator at sa loob ng kwarto, ngunit paano kung may nagtago na roon? Isinantabi ito ng pulis, hindi namin responsibilidad iyan. Alalahanin mo na lang. Bukod dito, natuklasan ng pulisya na may bakas ng malakas na stimulant, karaniwang tinatawag na arinang puti, sa underground, sa katawan ni Mateo. Sa sandaling ito, bahagyang naalala ni Mateo na may inilagay si Antonio sa kanyang inumin. Agad-agad, itinaas ng isang pulis ang manggas ni Mateo, natagpuan ang bakas ng karayong patunay na gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit ito ay lubos na salungat sa kanyang naalala. Sa kabilang banda, si Chairman Reyes ay maingat na sinusubaybayan ang kaso. Tumawag siya para questionin si Joaquin, inutusan ko ng pigilan ang media. Bakit patuloy pa ring lumalabas ang impormasyon? Mayroon bang tagaloob na sadyang gumagawa nito? Nagbabala siya, kung sino mang tanga ang gumawa nito, kailangang magbitiw ang taong iyon. Pagkatapos ng tawag, tahimik na nakatayo si Joaquin sa harap ng pangalan ni Mateo sa opisina. Ang mga mata niya ay puno ng malamig at hindi maipaliwanag na galit. Umuwi siya. Nakita si Isabel na nakatayo sa balkonahe, malayo ang tingin. Malinaw na nag-aalala siya para kay Mateo, umaasang matutulungan siya ng asawa. Ngunit malamig na nagbabala si Joaquin, kahit ano paman, pareho tayong taga-Reyes Corporation. Kahit ano pa ang katotohanan, kailangang kumilos tayo para sa kapakanan ng korporasyon. Mula ngayon, burahin mo na lahat ng alaala ni Mateo sa isip mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil sa kanya. Kinaumagahan, inilipat si Mateo sa New Bilibid Prison. Mabilis na naganap ang unang paglilitis. Ang assistant ni Antonio ay lumitaw bilang saksi. Ang kanyang testimonya ay tumugma ng eksakto sa surveillance video, hindi direktang nagpapatunay na tatlo lamang sila sa silid noong gabing iyon. Sinadya pa niyang banggitin na minsan nang nagbanta si Mateo na gag-antay kay Antonio. Nang gabing iyon, may bumisita kay Mateo. Si Joaquin. Mateo, sinira mo ang lahat, sabi ni Joaquin, puno ng paninisi ang boses. Ang pangarap natin, ang lahat ng mayroon tayo. Ipinapahiwatig na mula ngayon, magkaibang landas na ang tatahakin nila. Biglang napansin ni Mateo ang kakaiba. Hindi man lang nagtanong si Joaquin kung bakit niya pinatay si Antonio, na parang hindi man lang siya nagulat dito. Sa ikalawang paglilitis, muling lumitaw ang assistant bilang saksi. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Chairman Reyes. Ang taong dating gustong manakit kay Mateo, tinutukoy ang assistant, ay patuloy na nasasangkot sa kaso ng pagpatay kay Antonio. Tiyak na may itinatago. Inutusan niya si Prosecutor Ferrer na lihim na imbestigahan. Inutusan ba ni Antonio ang assistant na saktan si Mateo? At ano ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ni Mateo si Antonio? Sa loob ng kulungan, 5 araw nang nag-aayuno si Mateo. Sa hapon, nang payagan siyang lumabas para sa maagap ng hangin, hindi malinaw kung dahil sa pagod o sa withdrawal symptoms, dahil sa pinilit na paggamit ng droga, bigla siyang hinimatay. Ang mga alaala ng gabing iyon ay biglang bumalik. Malabo niyang nakita ang ika-4 na tao na naruroon sa pinangyarihan, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maalala ang mukha nito. Nang magkamalay si Mateo, nasa infirmary na siya ng kulungan. Sakto namang walang ibang tao sa silid, at nasa harap niya ang isang cellphone. Akma na sana siyang tatawag palabas nang biglang pumasok ang babaeng doktor. Itinulak niya ang cellphone papunta kay Mateo. Ituring mo itong pasasalamat sa pagtulong mo sa akin na ayusin si Antonio, bulong niya. Yun pala, may alitan din ang babaeng doktor na ito kay Antonio. Agad tinawagan ni Mateo si Isabel, hiniling na bawiin ang kahilingan na imbestigahan ang kaso ng pagpatay kay Antonio, isang hakbang para lituhin ang kalaban. Sakto namang pumasok ang warden sa infirmary, nahuli si Mateo na gumagamit ng telepono. Ngunit sa halip na gumawa ng eskandalo, kumuha siya ng ballpen, isinulat ang isang account number sa palad ni Mateo, humihingi ng bayad para manahimik. Kinaumagahan, opisyal nang umupo si Joaquin bilang CEO ng Strategy Unit,
pinalitan si Mateo. Ang unang ginawa niya ay patanggal ang pangalan ni Mateo sa opisina. Kasabay nito, pinuntahan ni Isabel si Sean. Yun pala, lahat ay ipinag-utos ni Mateo kay Isabel. Pagkatapos matanggap ang impormasyon mula kay Isabel, na ibinigay ni Mateo sa pamamagitan ng tawag mula sa infirmary, nagpanggap si Sean bilang abogado, bumisita kay Mateo sa kulungan. Hiniling ni Mateo na imbestigahan niya ang assistant ni Antonio. Maliban sa dalawang namatay at sa kanya, ang assistant ang tanging posibleng nakakita sa ika-4 na salarin. Gayunpaman, ang katotohanan ay mas madilim pa. Ang tunay na nag-utos sa assistant ay walang iba kundi ang kasosyo ni Mateo, si Joaquin Reyes. Lumipat ang eksena sa isang nakakagulat na bahagi. Si Joaquin, sa tindi ng selos at galit dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan, matapos makita si Mateo na hawak ang kamay ni Isabel at marahil nalaman na rin ang tungkol sa halik sa rooftop, ay itinulak si Isabel sa bathtub na puno ng malamig na tubig, hinigpitan ang sakal sa leeg niya. Dahan-daang ibinunyag ang tunay na dahilan kung bakit niya ito pinakasalan, dahil gusto kang makuha ni Mateo. Samantala, natunton na ni Sean ang address ng assistant, Chan, at sinundan ang lokasyon papunta sa apartment nito. Nagkataon na pagpasok niya sa elevator, nakasabay niya si Joaquin. Isang nakakakilabot na tuklas, may malapit na ugnayan pala si Joaquin sa assistant ni Antonio. Yun pala, maraming taon na ang nakalipas, ang ina ni Chan ay dating empleyado sa Reyes Corporation, namatay siya sa isang misteryosong aksidente sa sasakyan, tumakas ang driver na nakabangga. Mula noon, lihim na kinupkop ni Joaquin si Chan, namuhay silang magkasama sa loob ng 7 taon. Nang malaman ang impormasyong ito mula kay Sean, natulala si Mateo sa sobrang gulat. Higit pa rito, nahack din ni Sean ang telepono ni Chan, gumawa ng isang maling tawag kay Joaquin. Hindi nila alam, na record ang tawag na iyon. Ang pagtestigo ni Chan laban kay Mateo ay lubos na plinano ni Joaquin. Ang huling layunin, itapon si Mateo sa kulungan habang buhay. Kasabay nito, inatasan ni Joaquin ang hepe ng legal department, sa lahat ng paraan, kahit kailangang gumamit ng koneksyon o anumang hakbang, kailangang pilitin ang hukom na magpataw ng pinakamabigat na sentensya kay Mateo. Pagkatapos, sa huling paglilitis, idineklara ng hukom na si Mateo ay nagkasala ng pagpatay, pinakamataas na parusa, habang buhay na pagkabilanggo. Karaniwan, ang name tag ng mga bilanggo na pumatay o may pinakamabigat na sentensya ay kulay pula. Pagpasok ni Mateo sa selda, ang 2 bilanggo na may dilaw na name tag, mas magaan na sentensya, ay natakot at umurong. Nagkataon pa, ang kasalukuyang leader ng grupo sa selda ay ang mismong gun na naningil ng utang kay Isabel noon. Ang paikot-ikot na paghihiganti at pagtataksil ay lalong humihigpit kay Mateo. Noon, sina Joaquin at Mateo ay itinuring na magkaibigan pagkatapos ng mga unang hidwaan. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-iisip si Joaquin, lalo siyang nagalit. Matagal na niyang alam ang sikreto ni na Mateo at Isabel ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Ngayon, ang imahe ng 2 magkalapit ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sakto namang pumasok si Isabel sa silid, sumugod si Joaquin, ipinahayag ang damdamin sa isang baliw na paraan, inaangkin siya. Ngunit pumiglas si Isabel, itinulak siya ng malakas, iyon mismo ang nakakabagabag na pambungad na eksena ng kwento. Ikinumpara ni Joaquin si Mateo sa isang aso. Dahil ayaw niyang ang asong pinapakain ng sobra ay magkaroon ng isip na maging tao, inagaw niya si Isabel. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa banyo, saka malamig na umalis. Sa katotohanan, may itinatago ring sikreto si Isabel, matagal na niyang alam na nasa tapat na apartment si Joaquin, at marahil natuklasan na rin nito ang sikreto nila ni Mateo. Ngunit hindi malinaw kung bakit, hindi niya ito kailanman sinabi kay Mateo. Kinaumagahan, binisita ni Isabel si Mateo sa kulungan. Sinabi niyang gusto niyang simulan ang bagay na talagang nais niyang gawin. Iminungkahi ni Mateo na puntahan niya ang chairman, sabihin ng diretsyo na nais niyang magtrabaho sa Reyes Foundation. Sinunod ni Isabel ang payo ni Mateo. Narinig ni Chairman Reyes sa determinado niyang boses ang anino ni Mateo.
Nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon. Sa huli, nagkasundo silang dalawa. Kasabay nito, nakabili si Mateo ng isang cellphone mula sa isang big boss sa loob ng kulungan, isang bagay na hindi basta-basta makukuha ng kahit sino. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Joaquin mula sa chairman, inuutusang dalhin ang asawa sa piging ng pamilya sa darating na weekend. Ang mga personal na usapin ng puso ay hindi kailangang ikwento pa, malamig na sabi ng chairman. Dumating ang ina ni Mateo sa kulungan para bisitahin ang anak, ngunit tumanggi siyang makipagkita. Pagkatapos, nagsisi siya, sadyang gumawa ng gulo at lumabag sa mga patakaran para mapunta sa Bartolina, solitary confinement, para sa pagdidisiplina sa sarili. Nang gabing iyon, habang nagpapatrolya ang warden sa maliit na bintana, tumingin si Mateo diretso sa mata nito. Isang alaala ang sumagi, ang driver na naghatid kay Antonio sa hotel noong gabing iyon, hindi si Chan, assistant ni Antonio. Agad tinawagan ni Mateo si Sean, hiniling na imbestigahan kung sino talaga ang driver ng gabing iyon. Ang pumatay kay Antonio ay tiyak na si Chan, at ang ebidensya ay ang misteryosong driver na iyon. Kinabukasan, si Sean, sa tulong ng mga koneksyon sa underground, ay natunton ang kinaroroonan ng driver. Ngunit napakabilis at mapalad nito, mahusay na nakatakas sa paghabol ni Sean. Nang gabing iyon, nagkita ang driver at si Chan sa isang tahimik na bar. Hindi inaasahan, malinis na pinatahimik ni Chan ang driver, lahat ay utos ni Joaquin. Pagkatapos nito, nagpasya si Joaquin na kailangang tanggalin si Mateo sa lahat ng paraan. Lumipat ang eksena sa marangyang piging ng pamilya. Inanunsyo ni Chairman Reyes na ang posisyon ng CEO ng Reyes Foundation ay mapupunta kay Isabel, manugang sa pangatlong anak. Ang anunsyong ito ay agad na nagdulot ng hindi pagkatuwa kay Cecilia, asawa ni Angelo, pangalawang manugang. Ngunit ang desisyon ng chairman ay hindi mababago. Nagalit si Cecilia, itinutok ang atake kay Isabel. Pagkatapos ng piging, nakatanggap ng utos ang warden mula kay Joaquin. Tinawag si Mateo palabas ng mag-isa, handa na para sa isang plinanong aksidente. Ngunit hindi inaasahan ni Joaquin, maling tao ang kanyang nasuhulan. Ang kasosyo ni Sean, na nasuhulan ni Joaquin, ay nagbigay ng babala kay Mateo tungkol sa balak na ito. Kasabay nito, lumabas ang balita na matagumpay na nakatakas si Mateo mula sa kulungan kagabi. Iniulat ng warden kay Chan, bago pa sila makakilos, na wala na si Mateo sa kulungan. Agad na ibinalita ng media ang tungkol sa matapang na pagtakas na ito. Nang makita ang balita, nagmamadaling pumunta si Isabel sa taguan ni Sean, ngunit katok ng katok ay walang sumasagot. Sa katotohanan, nahuli na si Sean ng mga tauhan ni Joaquin, pinipilit na hanapin ang kinaroroonan ni Mateo. Sakto namang tumawag ang ina ni Isabel. Natalo na naman siya ng husto sa sugal, gustong mangikil sa anak. Ang talino ni Isabel ay bumaliktad sa pagkakataong ito. Masaya siyang pumayag sa hiling ng ina, binabalak na hingan ito ng tulong sa paghahanap. Isa pang nakabalita sa pagtakas ni Mateo ay si Sofia. Hiniling niya sa kanyang chief secretary na hanapin si Mateo sa lahat ng paraan. Pagkatapos makipagkita sa ina, binigyan siya ni Isabel ng isang malaking bag ng pera. Hiniling na gamitin ang mga koneksyon sa underworld para hanapin si Mateo, nangakong doblehin ang bayad pagkatapos. Tuwang-tuwa na pumayag ang ina ni Isabel. Ngunit habang nag-iisip, lalo siyang hindi mapakali. Baka mahuli ang anak na nakikipag-ugnayan kay Mateo ng biyenan, paalisin, paano pa siya manghihingi ng pera. Kaya tumakbo siya para ipaalam kay Joaquin ang balitang ito. Nang marinig ito, kumulo ang dugo ni Joaquin sa galit, gusto niyang agad na patayin sina Isabel at Mateo. Isa pang mas madilim at mas malupit na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kasabay nito, si Mateo, na nasa isang ligtas na lugar, ay biglang naalala ng mas malinaw ang gabi ng pagkamatay ni Antonio. Malabo niyang nakita ang ikaapat na tao sa pinangyarihan, si Joaquin pala. Nang maisip ito, nagulat si Mateo at nagising mula sa pagkalito. Narinig ni Chairman Reyes ang ingay, pumasok sa silid. Yun pala, nasa lihim na penthouse office ng chairman si Mateo sa Reyes Tower. Gustong malaman ni Mateo kung ano ang nangyari.
Isiniwalat ng chairman, may nag-upo ng hitman sa loob ng kulungan. Kung hindi siya kumilos ng maaga, pinatakas si Mateo, marahil ay patay na si Mateo. Naramdaman niyang masyadong madalas lumitaw ang assistant na si Chan sa kahina-hinalang paraan, kaya inutusan niya si Prosecutor Ferrer na mag-imbestiga. At nabunyag ang katotohanan, si Chan at ang umatake kay Mateo ay parehong may malapit na kaugnayan kay Joaquin. Hinala ng chairman, malamang na naruroon din si Joaquin sa pinangyarihan noong gabing namatay si Antonio. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Isabel mula sa ina, nakikipagkita sa gabi. Ngunit ang dumating ay ang assistant na si Chan. Walang sinabi, agad niyang pinatulog si Isabel. Nang magising siya, nakatali na siya sa isang silid sa isang mental hospital. Dumating si Joaquin, nagbanta, kung iniisip mo pa rin si Mateo, mananatili ka rito habang buhay. Kasabay nito, nahulaan ni Mateo na may layunin ang pagliligtas sa kanya ng chairman. Hindi ito itinago ng chairman, nag-aalala siyang makikipagtulungan si Joaquin kay G. Salazar, isang malaking karibal sa negosyo, mahalagang stockholder na lihim na kumakalaban. Pareho nilang gustong hatiin ang korporasyon. Mateo, marahil huli na ang lahat, sabi ng chairman. Marahil nagsimula na ang plano ng paghihiwalay. At, ang planong iyon ay ikaw mismo ang gumawa. Tinutukoy ang isang contingency plan na minsan nang iminungkahi ni Mateo. Umaasa ang chairman na mapipigilan ni Mateo ang planong ito at matatanggal si Joaquin. Yun pala, habang nakakulong si Mateo, nakuha ni Joaquin ang maraming kahinaan ni G. Salazar. Ngunit hindi niya balak na takutin ito, kundi makipagtulungan. Nais ni Joaquin na makuha ang strategy unit, isama sa mahahalagang kumpanya na hawak ni G. Salazar, para lumikha ng isang bagong imperyo na hihigit pa sa kasalukuyang korporasyon. Nangako siyang ilalagay si G. Salazar sa pinakamataas na posisyon. Napakagandang alok, kaya natural na pumayag si G. Salazar. Walang tigil na nag-isip si Mateo kung paano sisirain ang plano ni Joaquin. Sa wakas, isang napakatalinong plano ang nabuo. Sa kabilang banda, binigyan ni Joaquin si Isabel ng isang pagkakataon, basta't sa hinaharap ay magiging tapat siya ng buong puso sa kanya, tulad ng pagtrato niya noon kay Mateo, palalayain niya ito. Kung hindi, manatili siya roon hanggang sa mabulok ang buto. Hindi inaasahan, walang pag-aalinlangan, agad pumayag si Isabel. Sa katotohanan, nais gamitin ni Joaquin si Isabel, at nagpaplano rin siya para sa kanyang kinabukasan. Nalaman ng chairman ang balitang ito, ikinwento kay Mateo. Agad niyang naintindihan, nais gamitin ni Joaquin si Isabel para ubusin ang pondo ng Reyes Foundation. Para mahati ang korporasyon, tiyak na kailangan ng malaking pondo, at kakahirang lang ni Isabel sa foundation. Pagkatapos, inutusan ng chairman si Prosecutor Ferrer na dalhin si Isabel sa opisina. Nagbilin siya, sa panahong ito, dapat mong pag-isipang mabuti kung kaninong panig ka dapat. Alam ni Isabel kung ano ang gusto niya. Kapalit nito, umaasa siyang hindi hahadlangan ng chairman ang gagawin niya sa hinaharap. Nang gabing iyon, batay sa plaka ng sasakyan, natunton ni Sean ang lokasyon ni Mateo. Sa taguan, ipinaliwanag ni Mateo ang plano ng kontra-atake kay Joaquin sa chairman, kailangang personal na tanggalin ng chairman si G. Salazar, itulak siya palabas ng korporasyon. Para magawa iyon, kailangang makuha muna ang panig ni G. Salazar. Kahit papaano ay pangako sa kanya ang kalahati ng korporasyon. Nang marinig ito ng chairman, mariin siyang tumutol. Ngunit sinabi ni Mateo, hindi pa iyan ang lahat. Ang kalahating iyon ay pansamantala lamang ibibigay kay Salazar. Sa hinaharap, babawiin ko ang lahat. Opisyal nang nagsimula ang malupit na digmaang pangkalakalan sa pagitan ni Mateo at Joaquin. Hindi nagtagal, pumunta si Joaquin sa penthouse office, nagkataong naabutan ang family doctor na kausap ang chairman. Nagmadaling nagtago si Mateo sa likod ng pader. Agad lumitaw ang chairman at pinalabas si Joaquin. Gayunpaman, nagsimula ng maghinala si Joaquin. Malinaw na malakas ang chairman, sino kaya ang pinapatingnan ng doktor? Nagmungkahi si Mateo na kailangang makipagkita agad kay G. Salazar. Pagkatapos, umalis siya sa penthouse office. Sumunod, nakipagkita ang chairman kay G. Salazar,
ipinahayag ang kahandaang hatiin ang kaharian. Kasabay nito, parehong nakatanggap ng impormasyon sina Joaquin at Sofia, marahil mula sa isang taksil sa loob, na nagtatago si Mateo sa penthouse office ng chairman. Si G. Salazar, dahil madaling nakuha ang pangako ng kalahating korporasyon, ay nagpasyang talikuran si Joaquin. Samantala, si Mateo, sa tulong ni Isabel, ay nakuha ang keycard ng kwartong pinangyarihan ng pagkamatay ni Antonio. Bumalik siya sa crime scene, malabong naalala na noong gabing iyon, nagbe-video ang babaeng assistant gamit ang telepono. Marahil nasa sahig pa rin ang teleponong iyon. Kasabay nito, pumunta si Sofia sa penthouse office. Tahimik sa loob, walang tao. Tumalikod siya at pumasok sa banyo, at isang kakilakilabot na tanawin ang tumambad sa kanya, ang kanyang ama, si Chairman Reyes, nakalubog ang buong katawan sa bathtub na puno ng malamig na tubig, hindi gumagalaw. Isang ibang pangyayari kumpara sa orihinal na script, maaaring na-stroke ang chairman at nahulog sa bathtub, o inatake ng iba. Kahit nag-agap ang mga doktor, napakalubha pa rin ang kondisyon ng chairman, tanging paghihintay na lamang sa kanyang kusang paggaling ng malay ang magagawa. Si Mateo, nang malaman ang nangyari sa chairman, ay agad na pinuntahan si Prosecutor Ferrer. Hindi ako naparito para sumuko, sabi ni Mateo, kundi para bayaran ang utang na naglagay sa iyo sa ganitong sitwasyon. Hinala niya na na-record ng telepono ng babaeng assistant ang buong pangyayari noong gabing namatay si Antonio. Gusto mo bang manatiling pangatlong klaseng prosecutor sa probinsya habang buhay, o bumalik sa Maynila, gumawa ng pangalan? Nasa desisyon mo ang lahat. Sa huli, nagpasya si Ferrer na ipusta ang lahat kay Mateo. Lihim siyang pumasok sa evidence room ng prosecutor's office, natagpuan ang telepono ng babaeng assistant. Nag-aalala rin siya, paano kung walang laman ang telepono? Kalmadong sinabi ni Mateo, edi isuko mo ako para sa pabuya. Tutal, hindi naman gaganda ang sitwasyon mo. Iniwan ni Ferrer si Mateo sa gilid ng kalsada, habang siya ang nagdala ng telepono. Pagkatapos matagumpay na ma-unlock sa isang cellphone shop, kinakabahan niyang tiningnan ito. Walang video, kahit isang kaugnay na litrato ay wala. Nagsisi siya dahil naniwala kay Mateo, sa galit ay inihagis niya ang telepono kay Mateo. Binuksan ni Mateo ang telepono, pareho ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Bigla siyang nakaisip ng paraan, kinalikot ito at natagpuan ang isang hidden folder. Nasa loob nito ang kakilakilabot na video evidence. Yun pala, noong gabing iyon, si Mateo. Yun pala, noong gabing mapatay si Antonio, si Mateo, dahil sa sobrang pag-inom, ay pagod na nakahandusay sa sahig. Lasing na lasing din si Antonio. Biglang lumitaw si Chan, assistant ni Antonio, ngunit sa katotohanan ay nasuhulan at kontrolado na ni Joaquin. Walang sabi-sabi, malamig na sinaksak ni Chan si Antonio ng isang malalang saksak na agad nitong ikinamatay. Pagkatapos, minanipula niya ang pinangyarihan, ibinintang ang lahat kay Mateo, tinurukan siya ng stimulant. Katatapos lang niyang gawin ang mga ito nang may marinig na pagbukas ng pinto. Ang ikaapat na tao, bukod kay Chan, ay pumasok sa silid. Hanggang dito ang napanood ni Mateo. Isinara niya ang telepono. Umaasa siyang puputulan ni Prosecutor Ferrer ang video mula dito. Kung hindi matutukoy ang misteryosong ikaapat na tao, maaaring makalusot si Chan. Pagkatapos, ibinigay ni Ferrer ang ebidensya sa Deputy Prosecutor General. Kahit hindi legal ang pinagmulan ng ebidensya, ngunit dahil may utang na loob siya kay Ferrer, sa pagkakataong ito ay lumabag siya sa patakaran, inutusan si Ferrer na agad bumalik sa Maynila para manungkulan. Kasabay nito, sa PNP headquarters, ang takas na bilanggo na si Mateo ay biglang sumuko. Mabilis na pinangunahan ni Ferrer ang mga pulis sa pag-aresto kay Chan dahil sa hinalang pinatay nito si Antonio at ang babaeng assistant. Ang ikalawang paglilitis ni Mateo ay pamamahalaan ni Prosecutor Ferrer. Sinabi niyang ito ay utos ng chairman, kailangan niyang tumulong sa pag-ayos ng kasong ito. Dapat ding banggitin, habang comatose ang chairman, tanging ang bunsong anak na si Sofia ang nasa tabi ng kama araw at gabi, umaasang madyay gising na ang ama.
Nakipagkita si Joaquin kay G. Salazar. Nais niyang hikayatin itong tulungan siyang umakyat sa mas mataas na posisyon. Ngunit hindi rin tanga si G. Salazar. Si Joaquin ay anak lamang sa labas, basta't magising ang chairman balang araw, tiyak na palalayasin si Joaquin, huwag nang mangarap na angkinin ang buong korporasyon. May sariling plano rin sina Tita Elena at Angelo. Hindi lamang nila nilolobby ang mga miyembro ng board of directors kundi gusto rin nilang makuha si Mateo sa kanilang panig. Hindi inaasahan, nagsimula na ang plano ni Mateo. Naghain ng divorce si Isabel laban kay Joaquin. Nagpasya siyang ipusta ang lahat, suportahan ang taong mahal niya, o ang taong makakatulong sa kanya na makamit ang pinakamalaking ambisyon, sa labanang ito para sa trono. Sa mga araw ng paghihintay sa paglilitis, ibinunyag ni Mateo ang buong plano sa Big Boss sa loob ng kulungan. Mula pa lang nang pumasok siya sa Reyes Corporation, lihim na siyang nagtayo ng isang investment company sa ibang bansa. Sa simula ay para suportahan si Joaquin, kaya walang nakakaalam tungkol dito. Ilang araw ang lumipas, pinalaya na ang Big Boss. Mabilis siyang hinanap ni Isabel, ibinigay sa kanya ang posisyon ng chairman ng Shell Company na itinayo ni Mateo. Ang Big Boss na ito ay dating isang alamat sa pamumuhunan sa Wall Street, may napakatanyag na pagkakakilanlan at katayuan. Narinig na niya ang tungkol sa plano ni Mateo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang bibigyan ng posisyon ng chairman. Pagkatapos suriing mabuti ang mga dokumento, nagulat siya at tinanggap ito. Yun pala, lahat ay inayos ni Sean. Kinontrol niya ang taksil niyang kasosyo, umalis sa taguan, nagpanggap bilang abogado para bisitahin si Mateo at natuklasan ang lihim na investment company. Sa ilalim ng manipulasyon ni Mateo, sa pamamagitan ni Sean at ng Wall Street boss, mabilis na nabili ng investment company ang 23% ng shares ng Reyes Corporation, naging pinakamalaking stockholder. Napagtanto ni Joaquin ang sitwasyon, nagalit ng husto. Inutusan niya si Chan, na hindi pa nahuhuli noon, na agad imbestigahan ang tungkol sa misteryosong investment company na iyon. Sa kabilang banda, nagsimula na rin ang ikalawang paglilitis ni Mateo. Dahil sa kumpletong mga saksi at ebidensya, ang video na maingat na pinutol para ipakita lamang si Chan bilang salarin, idineklara ng hukom sa korte. Ang kasong pagpatay laban kay Mateo ay walang batayan. Idineklara si Mateo na inosente at pinalaya agad sa korte. Si Joaquin, alam na inosente si Mateo at nakabalik na, ay napagtanto ring hindi siya kalaban nito. Natakot siyang baka magising ang chairman balang araw at palayasin siya. Ang takot at sukdulang ambisyon ang nagtulak sa kanya sa isang baliw na hakbang, pumunta siya sa tabi ng kama ng ama, balak na personal na tanggalin ang tubo ng hininga, tapusin ang buhay ng nagbigay buhay sa kanya. Ngunit napapanahong dumating si Mateo, pinigilan ang malupit na balak na iyon. Pinayuhan pa niya ang muntik ng pumatay sa kanya, bumalik ka na sa dati, Joaquin. Ngunit nabulag na si Joaquin ng kasakiman. Sa kasalukuyan, gusto lamang niyang tumayo sa tuktok ng kapangyarihan. Mateo, huwag kang haarang sa daan ko, sigaw niya. Sa puntong ito, ang huling ugnayan sa pagitan nila ay tuluyan ng naputol. Nang gabing iyon, ginaising ng pulis si Chan sa kulungan, sinabing may bisita. Ngunit sa silid ng pagdalaw ay isang telepono lamang ang tumutunog. Yun pala, si Joaquin, dahil sa takot na mabunyag ang pagpatay kay Antonio, ay tumawag para alamin ang saloobin ni Chan. Kahit nagpakita si Chan na handang akuin ang lahat ng kasalanan, sa puso niya ay puno rin siya ng takot. Pagkatapos ng pag-uusap, dinala ng warden, na nasuhulan ni Joaquin, si Chan sa isang tagong sulok. Natanggal ni Joaquin ang isang malaking panganib, gaman ang pakiramdam niya. Sa kabilang banda, naging epektibo na ang plano ni Mateo. Sina Tita Elena, Angelo, at Joaquin ay sunod-sunod na humiling ng pakikipagkita, naghahangad na makuha ang malaking porsyento ng shares na hawak ng kanyang investment company. Kinabukasan, pinagtipon ni Mateo ang 3 paksayon. Inanunsyo niyang siya ang nasa likod ng investment company. Kung sino ang makakakuha ng shares mula sa kanya ang siyang magiging pinakamalaking stockholder, magpapas siya sa kapalaran ng korporasyon. Handa sina Tita Elena at Angelo na umupo at makipag-ayos.
Ngunit nagpakita si Joaquin na hindi siya nagtitiwala kay Mateo. Sa huli, ang palabas na, 3 tigre nag-aagawan, ay hindi natuloy gaya ng inaasahan. Kinabukasan, tinawag ni Cecilia, panganay na hipag, asawa ni Antonio, si Joaquin sa art gallery. Hawak niya ang shares ni Antonio at ang shares mula sa pamilya ng kanyang ina. Tiniyak niyang susuportahan niya si Joaquin ng buong buo. Sakto namang tumawag si Tita Elena, iniimbitahan si Joaquin sa piging ng pamilya ngayong gabi. Ang biglaang pagbabago ng ugali nito ay nagdulot ng hindi magandang pakiramdam kay Joaquin. Tama nga siya, nang gabing iyon, pagpasok pa lang niya sa lumang simbahan, nakita niya si Mateo na nakaupo sa silid kainan kasama sina Tita Elena at Angelo. Tila nagkaroon na ng kasunduan si Mateo sa panig ng pangalawang asawa. Dahil dito, nagalit si Joaquin ng husto na hindi na siya kumain at agad umalis ng bahay. Pag-uwi niya, lalo siyang nagalit habang nag-iisip, kinuha ang telepono at tinawagan ang warden, nagbigay ng huling utos. Ilang araw ang lumipas, ang amain ni Mateo na nasa kulungan ay nabigyan ng 3 araw na furlough. Nakatanggap siya ng isang lihim na text message kasama ang address ng ina ni Mateo. Hindi nagtagal, naharang niya ang ina sa daan. Ang takot mula sa dating pang-aabuso ay bumalik, nagpanik ang ina, nahulog sa hagdan. Tumama ang likod ng kanyang ulo sa isang bato sa ibaba, agad siyang namatay. Sa kabilang banda, nakatanggap ng sumbong ang pulisya. Dinala si Tita Elena sa istasyon para imbestigahan sa kasong pag-uudyok ng pagpatay, tinutukoy ang kaso ng amain ni Mateo. Kasabay nito, nagpatawag ng emergency press conference ang Reyes Corporation, ngunit matagal nang walang miyembro ng pamilyang Reyes na dumating. Sakto namang pumasok si Joaquin sa bulwagan, mayabang na inanunsyo, ang chairman ay comatose, ang korporasyon ay hindi matatag dahil sa mga tsismis. Kaya, pansamantala niyang gagampanan ang tungkulin bilang acting chairman para tulungan ang korporasyon na malampasan ang paghihirap na ito. Sa panig ni Mateo, nakatanggap siya ng text message na may kasamang litrato ng amain na nakalaya sa kulungan. Agad niyang naramdaman na may mali. Nagmaneho siya na parang baliw papunta sa tinitirhan ng ina, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na bangkay ng ina sa morgue. Kasabay nito, matagumpay nang naaga ni Joaquin ang kapangyarihan, nakakuha ng suporta mula sa mga senador sa politika. Mabilis na inasikaso ni Mateo ang burol ng ina. Biglang dumating si Angelo para makiramay. Pareho tayong nawalan ng ina, malungkot na sabi ni Angelo. Sa tingin ko, marahil iisang tao lang ang may kagagawan. Umaasa siyang may hahatid ni Mateo ng maayos ang ina, pagkatapos ay mag-uusap silang dalawa. Naghahanda si Joaquin para sa marangyang inaugurasyon bilang acting chairman. Ngunit paglabas pa lang niya ng elevator, nakita niya si Prosecutor Ferrer na naghihintay. Agad siyang inaresto sa kasong pagpatay kay Antonio. Ang nagbigay ng impormasyon ay si Mateo. Pagkatapos maaresto, hindi pa rin natinag si Joaquin, iniisip na walang sapat na ebidensya ang pulisya laban sa kanya. Sumigaw pa siya na dapat managot si Ferrer. Ngunit hindi na nakipagtalo pa si Ferrer, inutusan lamang ang kasamahan na dalhin ang saksi sa interrogation room. Ang taong iyon ay nagpatigil kay Joaquin, si Chan. Ang akal ang patay na assistant ni Antonio. Yun pala, inutusan ni Joaquin ang warden na lihim na patayin si Chan. Ngunit pagkatapos ng 2 saksak, nagkunwari lamang ang warden na nagpakamatay si Chan saka umalis. Sakto namang ang babaeng nurse sa kulungan, na nagbigay ng telepono kay Mateo, ay nagtatago malapit doon at iniligtas si Chan. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Mateo mula sa kanya, agad na pumunta sa kulungan para linawin ang lahat. Kinwestiyon ni Chan si Joaquin, tama si Mateo, isa ka lang talagang duwag na gagawin ang lahat para sa sariling kapakanan. Wala kang tunay na kaibigan. Aso mo lang ako. Bakit mo ako ginanito? Kung aso na rin lang, dapat tapat hanggang sa huli. Sa puntong ito, napagtanto ni Chan ang tunay na kulay ng taong dati niyang hinahangaan. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Prosecutor Ferrer, ipinarinig ang recording ng tawag ni Joaquin at Chan noong gabing namatay si Antonio, kasama ang buong video mula sa telepono ng babaeng assistant,
nagpapatunay na pinatay ni Chan si Antonio sa utos ni Joaquin at naroroon si Joaquin sa pinangyarihan. Saksi at ebidensya, kumpleto na. Sa mga araw ng paghihintay sa paglilitis, nakatanggap si Joaquin ng liham mula sa chairman. Nag-file ang kanyang ama sa civil registrar, humihiling na tanggalin siya sa family registry, palitan ang apelyido niya sa apelyido ng ina. Marahil sa puntong ito lamang tunay na napagtanto ni Joaquin ang kanyang mga pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang banda, tinawagan ni Sofia si Mateo, may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Ngunit nang magmadali siyang pumunta sa lumang simbahan, si Chairman Reyes naman ang lumitaw sa harap niya, lubos na malusog. Ilang araw ang lumipas, natapos ang paglilitis ni Joaquin. Dahil sa pagpatay kay Antonio, malapit na kamag-anak, kasabwat ni Chan, may balak na patahimikin ang saksi at sirain ang ebidensya. Malubha ang krimen, walang pagsisisi, hinatulan ng hukom si Joaquin ng habang buhay na pagkabilanggo. Nang gabing iyon, nagpakamatay si Joaquin sa loob ng kulungan. 3 taon ang lumipas. Tinulungan ni Mateo si Chairman Reyes na matupad ang pangarap ng Project Royal at iniangat ang Reyes Corporation sa bagong taas. Ang matagumpay na umupo sa posisyon ng chairman ng korporasyon ay hindi si Joaquin, hindi rin si Angelo, kundi ang taong walang dugong kaugnayan si Mateo. Yun pala, noong araw na iyon, tinawag ni Chairman Reyes, na nagkunwaring may sakit para subukan ang mga anak at bigyang daan si Mateo sa lumang simbahan para sabihin na, tanging ang taong hindi makasarili ang maaaring maging pinuno ng korporasyon. Ngunit dapat alam ng taong iyon kung paano pangalagaan ang mga bagay na pag-aari niya. Ikaw naman, Mateo, hindi mo na pangalagaan ng maayos ang pag-ibig, mga kaibigan, at maging ang pamilya mo. Sa huli, wala nang natira sa tabi mo. Kung bibigyan kita ng huling pagkakataon, tumingin si Chairman diretso sa mata ni Mateo, mapapangalagaan mo ba ng maayos ang korporasyong ito? At sa gayon, ipinasa ni Chairman Reyes ang pinakamataas na posisyon kay Mateo. Ang taong mula sa kahirapan ay umangat, dumaan sa napakaraming kawalan, pagtataksil, sa wakas ay nakatayo na sa tuktok ng kapangyarihan, ngunit lubos ding nag-iisa. Isang pagtatapos na puno ng karangalan ngunit nababalot din ng trahedya.